Presyo 9.9. Lugi 100,000. Pagbebentang palugi. Cashback 1 million. At ease. Sir po! Kumusta ka? Gising na! Ayos ka lang ba? Sir, gising na po! Ayos ka lang ba? Gising na! Na-detect ang krisis sa negosyo ng live selling ng host. Live selling cashback system activated. Magbenta ang host para sa customer, makakakuha ng 10x cashback kapag nalugi. Ayos ka lang ba? Sa'yo to. Salamat sa pagsagip sa akin. Kanina sa daan, naguluhan ako sa tawag mula sa opisina. Kaya, Ayos lang, ayos lang. Yung narinig ko kanina, system pala. 10x cashback kapag nalugi. Hindi ako pinabayaan ng langit. Ginoong Jeng, nahanap na kita. 10% na lang ang natitirang market share ng Jiangxi Foods. Lahat ay kinuha ng Shenxi Food Trade. Lahat ng mahuhusay na empleyado natin ay nilipat na nila. Ang mga stock na hindi mabenta, ang mga order na na-break, baka hindi na tayo makaabot sa katapusan ng buwang ito. Bumalik na po kayo sa opisina at mag-isip ng paraan. Shenxi Food Trade? Kumpanya ba iyan ni Shenchu? Akala ko ako lang ang may problema. Pareho pala tayo. pasensya na. May urgent na problema sa kumpanya ko. Kailangan kong bumalik. Ito ang calling card ko. Hindi ko malilimutan ang pagligtas mo sa akin. Kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, tawagan mo lang ako anytime. Kumpanyang Jiangxi Shimaong. President Si Zheng Nannan. Kailangan kong bumalik sa opisina agad. Kung totoo nga ang sinasabi ng system na 10x refund kapag nalugi sa live selling, maliligtas ang kumpanya ko. May pag-asa. Shen Chu, hindi ko hahayaang maghari-harian silang muli. Anong ginagawa niya rito? Hindi na nagtatrabaho? Si. Ginoong Shen, lahat ng pera sa account ng kumpanya ay inilipat ni Liu Qingqing. Kahit ang balance payment para sa mga kalakal sa warehouse ay hindi na mabayaran sa supplier. Lalo na ang compensation para sa Shenxi Food Trade. Ano na ang gagawin natin ngayon? May mga natirang sample products sa warehouse. Mga ilang milyong piso na lang na magkakahalong kalakal ang natitira sa warehouse. Live selling, pag nalugi, 10x ang refund. Kung ibebenta natin ang ilang milyong halaga ng inventory sa piso bawat isa, makakakuha tayo ng ilang 10 milyon na kita. Narinig ng platform na hindi na raw nagtatrabaho si Liu Qingqing, kaya iniisip nila na hindi na tayo makakapag-live selling sa shopping festival. Pinapabayaran na nila tayo ng penalty. Sino ang nagsabing hindi tayo makakapag-live selling nang wala si Liu Qingqing? Maghanda kayo agad ng live selling room. Ako mismo ang magbebenta. Ha? Ano pang hinihintay ninyo? Marunong magbenta si Ginoong Shen. Dati, ang naririnig ko lang ay magaling siya sa pagpili ng produkto. Parang hindi ko pa siya nakikitang nagbebenta talaga. Ano pa ang magagawa natin ngayon? Subukan na lang natin ang imposible. Maligayang pagdating sa ating live selling room, mga kaibigan. Ang dala ng ating Dama Group ngayon ay ang dekalidad na klasikong Chinese alak na Moutai. Ang alak na ito ngayon, hindi 3 o 4,000, hindi 2 o 3,000, 9 piso at 9 na sentimo lang. 9 na piso at 9 na sentimo lang. Mapapasa inyo na. 9 na piso at 9 na sentimo? Nababaliw na ba si Ginoong Shen? Totoong mutay ito, hindi peke. 2,000 piso ang presyo nito sa atin. 9 na piso at 9 na sentimo. 2 bote, mapapasa inyo. Ha? Ano? Mahigit 4 milyong halaga ng produkto sa bodega kung ganito ang pagbebenta. Hindi ba tayo malulugi ng husto? Mga kaibigan, unahan na lang. Bilisan nyo na. Sir Shen, hindi pwedeng ibenta ito? Ang presyo ng batch na to ay 2,000 pataas? Oo. Ikaw mismo ang nagsabi, dapat ang mamimili ang bahala sa pagpili ng produkto. Pero kung ganito ang pagbebenta mo, 4,000 ang lugi sa bawat order. Sir Shen, hindi pwedeng ibenta. Sige na, sige na. Ito ay kompensasyon ko sa mga kaibigan. At isa pa, ito ay pagbabayad utang ko sa inyo.
Ano ba ang mga peke at mababang kalidad na binebenta ni Liu Qingqing noon? Ang motay namin ay may national standard, may sertipikasyon at kayang dumaan sa anumang pagsubok. P9.9 lang, ilalabas na namin. Ayos ah, ang mutay, halos 33,000 ang bili ko sa supermarket dati, bawat bote. Sa livestream na to, P9.9 lang, totoo ba yan? Mutay na P9.9 ang bote? Kahit ihi yan, titikman ko pa rin kung maalat. Session 1, 000 na ang umoda. Mutay, presyo 9.9, lugi 100,000, pagbebentang palugi, cashback 1 million. Si Shenshi, wala siyang alam kundi pumili ng produkto. Gusto pang mag-livestream? Nakakatawa. Mutay, 9.9 para sa 2 bote. Kahit tubig yan, malulugi pa rin siya. 5,000 na ang order. Nababaliw na talaga si Sir Shen. Kung ganito ang magpapatuloy, hindi na kailangang puntahan ng mga naniningil ang kumpanya natin. Ngayon pa lang, babagsak na tayo. Magkano kaya ang lugi nito? Hoy, ang gusto ko ay ang pagkalugi. Aaminin ko na. Ngayon, ang pakay ko ay magbigay benepisyo sa mga kaibigan. Marami pa tayong alak na ganito. Lahat clearance sale, walang matitira. At peke man, 10 beses ang bayad. Mutay, presyo 9.9, lugi 1 million, pagbebentang palugi, cashback 10 million. Ang tunay na mutay ay 3,000 ang bote. Ito, P9.9 para sa 2? Hindi kaya makamatay yan? Ganito talaga kapag mura. Hindi kaya pagkayan, yung Liu Qingqing ng Damay Group noon. Puro pagka at basura ang binebenta. Naku, ito ay personal na pinili ni Sir Shen sa distilerya ng mutay. Paano magkakaroon ng problema? Alam ko, dahil sa nangyari kay Liu Qingqing, nawalan ng tiwala ang lahat, ang mga kaibigan, sa Damay Group natin. Ngayon, patutunayan ko na sa livestream ko, si Shen Shi. Walang anumang may sira o problema. Ang alak na ito, talagang mapagkakatiwalaan. Pumunta ako sa mismong pabrika nila. Ang pabrika nila ay talagang mapagkakatiwalaan. Sigurado ako sa inyo, kung makakita kayo ng problema sa alak na ito mula sa kahit anong paraan, uminom ako nito hanggang mamatay ako. Ngayon din. Ayos? Totoo ba yan? Dahil sa gandang palabas na ito, bibili rin ako ng isa. Para na ring tip. Ang galing. Dati, kapag bumibili ako ng alak sa malaking supermarket, laging gutom ako sa lasa nito. Naubos ang ipon. Naubos ang bahay. Sa ganitong presyo, makakainom pa ba si Sir? Bibili ako ng 10 order para suportahan. Suporta. Sir Shen, mauubos na ang Mautay wine. Sige, ipadala mo na lahat agad. Ang presyo ng Mautay Wine ay 20 piso, lugi ng 2 milyon. Pagbebenta ng palugi, 10x cashback, 20 milyon. Ano naman kung nakabenta ng 100,000 order? Kapag isinama ang gastos at shipping, hindi pa rin siya kikita. Parang naghahanap siya ng sarili niyang kapahamakan. Qingning, hindi natin pwedeng hayaan siyang magkaroon ng ganitong kataas na init. Kung hindi, ituturing ng platform na matagumpay ang benta niya at may kakayahan siyang magbenta. Hindi na niya kailangang bayaran ang 1 bilyong penalty. Tayo? Mag-live din tayo agad. Gamitin ang bagong produkto para kunin ang init niya. Kumusta? Mga mahal ko, maligayang pagdating sa mga kapamilya sa live. Alam naman ninyong lahat na umalis na ako sa Dama at nakipagtulungan na ako ngayon sa Shenshi Group. Ang Shenshi Group ay naglalabas ngayon ng bagong produkto. Ito ang purong gatas mula sa Abas Plato Pastures. Kakagaling lang namin 2 sa pastulan. Napakaganda ng produktong ito. Ngayon ay may promo ang bagong produkto. 9.9 piso lang, maiuuwi na ninyo. Limitado lang sa unang 5,000 katao. Mga mahal, bumili na kayo agad sa live. Ang Shenshi Group ay malaking kumpanya sa Jinghai. Siguradong walang problema ito, di ba? 9.9 piso para sa isang kahon ng gatas. Bilisan ninyo, kunin na. Nasaan na ang mga tao? Ano nangyari? Saan napunta ang mga tao? Sir Shen, may masamang balita. Nag-live na rin si Liu Qingqing. Nagbebenta sila ng gatas ng palugi. Ngayon, wala pang kalahati ang nanonood sa atin. Alam naman ninyong lahat ang alitan ko at ni Liu Qingqing. Ganito, para sa lahat ng kapamilyang sumusuporta sa atin sa live, lahat ng produkto, ibebenta ng 0 piso at may 200 pisong cashback. Wow! Totoong 0 piso ang bili. Ang ganda ng labanang ito. Tatawagin ko ang buong pamilya ko para makakuha ng libre. Magtiis kayo. Nababaliw na. Nababaliw na talaga si Sir Shen. Mga kapamilya, limitado ang stock. Mag-order na kayo agad.
Sir Shen po, ang tagal na naming nagbebenta. Naubos na lahat ng pantalon. Wala nang stock. Puntahan nyo, kunin nyo lahat ng ibang gamit sa bodega. Kunin nyo lahat. Boss po, ibibigay ba natin ng libre ang lahat ng ito? Ibigay. Lahat. Libre. Limitado ang stock. Unahan na lang. Cashback agad pagdating ng order. Wow, yung dummy floor cleaning robot na 3,000 sa official website dati. Ngayon libre na may 200 pesos pa akong cashback. Kailangan talagang mag-order ng marami. Lugi, 80,000, 10x cashback, 800,000, Lugi, 100,000, 10x cashback, 1 million Thailand. Presyo ng dummy floor cleaning robot, 0, Lugi, 2 million Lugi. Sa pagbebenta, 10x cashback, 20 million. Gofandi chocolate. 1,000 piraso lang ang stock. Bilisan nyo. Order ng 0 piso. Ilagay lahat sa tindahan. 500 piso itong chocolate sa supermarket. Lugi, 50,000 10x cashback, 500,000 presyo ng Gofandi chocolate, 0, Lugi, 500,000, Lugi sa pagbebenta, 10x cashback, 5 million. Sir Shen, naubos na po ang lahat ng natitirang produkto. Dried beef stock. Limitahan ng order. Ilagay na. Yufuki candies. Ilagay na. Wafer biscuits. Ilagay na. Ilagay na. Ilagay na. Ilagay na. Ilagay na. Ilagay na. Patong mga to. Tanggapin nyo lahat. Mga kapamilya, sa paglulunsad nitong bagong produkto, huwag niyong palampasin ang libreng benepisyong to. Mag-order na kayo agad. Anong 9.9 na basurang gatas pa ang bibilhin nyo? Sa Dama Group, 0 pesos ang bili, may 200 pesos pang cashback. Magmadali kayong kumuha ng libreng benepisyo. Nababaliw na ba si Shenshi? Libre pa. Nagbibigay pa ng pera. Anong klaseng datos to? Anong ipalalabas pa? Tigilan na ang live. Ginagawa ni Shenshi ang kalokohang yan para lang mang-inisakin. Wala namang pakinabang sa kanya. Bukod sa 100 million mong bayad pinsala, may multa pa sa platform. Malapit na talaga siyang mabangkarote. Huwag kang mag-alala. Ganyan lang yan. Galit bago mamatay. Lumampas na sa 1 milyon ang orders. Nababaliw na talaga si Sir Shen. Ang mga stock na to, milyon-milyon pa ang halaga. Ngayon, ibibigay lahat ng libre. E di hindi na rin mababayaran ang sahod namin ngayong buwan. Bilisan nyo, pigilan si Sir Shen. Nasaan ang mga produkto? Nasaan ang mga produkto ko? Nasaan ang produkto? Sir Shen, huwag nang magbenta. Hindi pwede. Kailangan kong magbigay ng benepisyo sa ating mga kapamilya. Wala nang stock, Sir Shen. Wala na talagang natitira, kahit ano. Naubos na lahat. 10 beses na cashback. Tiyak na may pera na tayo ngayon. May stock pa ba sa warehouse? May natitira pa bang stock? Kahit ano, okay lang. Ginoong Shen, yung mahigit ng milyong halaga ng stock sa warehouse, inilagay mo sa link ng libre. Kailangan pa naming magbigay ng 200 piso cashback sa bawat bumili. Talagang babagsak na ang kumpanya. Bakit may dagdag na 30 milyon sa account ng kumpanya? Nagdeposito ako ng 30 million sa account ng kumpanya. Kailangang masiguro ninyo ang normal na operasyon ng kumpanya. Ang cashback na dapat ibigay sa mga kapamilya sa live, kahit 1 sentimo, hindi pwedeng mabawasan. Ginoong Shen, nagkapera ka ba? Maliligtas na ang kumpanya natin. Asikasuhin ninyo ang usapin sa platform. Basta maipakita natin ang sapat na kakayahan sa pagbebenta bago ang shopping festival, hindi tayo masasabing lumabag sa kontrata. Tungkol naman sa 100 milyong bayad pinsala mula kay Shenchu, hanapin ninyo ang mga supplier na dating nagbibigay sa atin. Bilisan ninyo. Sabihin ninyong magpadala ulit sila ng stock sa atin. Ginoong Shen, ang mga dating tagatustos, akala nila ay malapit nang magsara ang kumpanya natin. Mababang karote na, lahat ng kontrata, nawalan na ng bisa. Ayaw na nilang mag-supply ng maayos sa atin. Ano? Ano ngayon? Paano ko bibigyan ng benepisyo ang mga kapamilya sa live ko? Nakakatawa ba? Hindi ba malaking kumpanya ang Dama? Bakit nauubusan agad ng stock? Mukhang totoo yung balita ni Liu Qingqing na malapit nang magsara ang Dama. Totoo. Sa tingin ko, hindi kayang panindigan ng amo na ito ang mga sinasabi niya. Gamit ang libreng bili at cashback, nakakuha ng ganito karaming traffic. Gusto ba tayong lokohin? Dapat i-blacklist sa buong internet ang ganitong hindi mapagkakatiwala ang tindahan.
Shenshi, akala mo ba makakapagbenta ka lang dahil may sistema ka? Hintayin mong magbangkarote ang kumpanya. Takas ka. Walang makakapagligtas sa'yo. Nandito rin ako. Bakit po kayo naparito? Ang aming kumpanyang Jengs Food ay nilinlang ng Shens. Gumastos kami ng malaking halaga sa pananaliksik para sa dekalidad na bigas. Ngunit binansagan nila itong luma at sirang bigas. Sa kabilang banda, patuloy silang naglalabas ng murang at peking produkto na kapareho nito. Talagang pinalitan ng masamang barya ang mabuting barya. Ngayon, hindi lang sa mga pisikal na tindahan, kundi pati na rin sa online na benta. Kung patuloy nilang pagpapalaganap ng maling balita laban sa amin, hindi lang ang Jengs Food ang magigipit, kundi pati na rin ang napakaraming mananaliksik at maging ang napakaraming magsasaka. Ang kanilang pagsisikap ay hindi magkakaroon ng anumang kapalit. Naku, anong bagong paraan ng pagbebenta ito? Magsisimula na ba ang script ng digmaan sa negosyo? Dapat kong aminin, ang mga artista na hinire ng magandang babaeng CEO na ito ay talagang magagaling. Kaya, narito kayo para mag-replenish ng stock sa akin? Oo, Presidente Shen, alam kong ikaw ay tinalikuran ng taong iyong itinaguyod at nilinlang pa ng Shens. Kung kulang ka sa stock, maaari kitang tulungan para na rin itong pagpapasalamat sa iyong pagligtas sa akin. Pagligtas sa buhay. Sandali lang lumabas si Presidente Shen. Pagbalik ay sugatan na. Nagligtas ba siya ng magandang babae? Napakahusay talaga ni Sir Shen. Dati, maraming supplier ang ayaw magbigay sa atin. Kung totoo ang sinasabi ni Sir Zeng, magkakaroon tayo ng pinakakompetitibong pagpipilian ng bigas sa buong network. Sige, sumasang-ayon ako. Pero kailangan mong sumang-ayon muna. Hindi ka dapat magduda habang naglilive ako. At huwag mong hadlangan ang anumang desisyon ko. See? Si. Trabaho. Trabaho. Lahat, magtrabaho na. Dapat narinig ninyong lahat ang kwento ng dekalidad na bigas kanina. Mga kapamilya, ngayon, ipagpapatuloy natin ang pagbibigay ng benepisyo. Sa bawat order ninyo, katumbas ito ng kontribusyon sa produksyon ng pagkain ng ating bansa at suporta sa industriya, lalo na sa libu-libong magsasakang nagpapakahirap. Ngayon, ihahanda natin ang link. Walang limitasyon sa bilang. Unang dumating, unang nakuha. Presyo. Dati, ang host ay maaaring magpresyo ng 0 piso para sa inventaryo. Ngayon, ang produkto ay produkto ng pakikipagtulungan. Hindi pwedeng ibenta ng 0 piso. Magkano ang presyo? Gusto pa rin ng 0 piso? At cashback. Papabilihin ko ang buong pamilya ko. Isang bag na ganito, 20 kilos. Presyo, 10 piso. 3, 2, 1, ilagay ang link. Ano? 10 piso? Hindi pwedeng ilagay ang link? Hindi pwede. Huwag mong ilagay ang link. Hindi pwede. Huwag mong ilagay ang link. Hindi man lang sasapat ang 10 piso para sa gastos namin sa pagpapadala. Malulugi tayo kung ibebenta natin ng ganito. Parang pinapalitan mo ng masama ang kabutihan ko. 10 piso para sa 20 kilong bigas. At bagong develop ang premium na bigas. Talagang bibilhin ko to para matikman. Yung premium na bigas na ipinromote dati sa buong bansa at online, 5 piso ang 1 kilo. Kung halos pareho lang ang kalidad nitong 10 piso para sa 20 kilo, hindi ba't sobrang sulit? Sa wakas, nagbebenta na rin sila. Kawili-wili naman ang script ngayon. Isang babaeng CEO na nag-all-in, tapos tinalikuran ng live seller. Ang presyo ko, napakamura talaga. Bilisan nyo! Ginoong Shen, nag-aagawan na silang lahat. Hindi pwede. Alisin ang link. Alisin mo na ang link. Ginoong Shen, ipinangako mo sa akin kanina na hindi mo ako hahadlangan sa anumang desisyon ko. Maniwala ka sa akin. Bibigyan kita ng magandang resulta. Ginoong Shi, 1 milyong order sa loob lang ng 5 minuto. Ginoong Shen? Ang Jengs Food, pinaghirapan ito ng tatay ko ng mag-isa. Nagsikap ako ng husto, kaya umabot ito sa ganito. Ginoong Shen, nakikiusap ako sa'yo. Nakikiusap ako. Bumaba ka na. Hindi pwedeng masira ang kumpanya sa kamay ko. Ginoong Shen! Ginoong Shen! Ginoong Jeng! Ginoong Jeng! Hindi ko talaga papayagan yan. Bibigyan kita ng magandang resulta. Kaya kong ibenta lahat ng produkto ng kumpanya ninyo. Para kumita tayo para sa ating dalawang kumpanya. Ikaw na walang kwenta, nagsasabi ka pa ng kikita ka. Anong ginagawa mo dito? Akala mo matatalino ka.
Mananalo ka lang kung mas mataas ang engagement mo kaysa sa akin? Sa sobrang mura ng benta mo ng produkto, wala kang kikitain sa akin. Kapag mas marami kang nabenta, mas malaki lang ang lugi mo. King, may mukha ka pang bumalik? Kuya Shen, ano ba ang ginagawa mo? Sinisira mo ang buong industriya ng live selling. Ang 100 million na penalty ng Shen's food trade. Handa ka na ba? Alam ko na. Wala kang kwenta kapag wala si Ching Ching para hindi ka mahirapan ng platform. Espesyal kung inimbitahan si Ji Liu mula sa platform. Ngayon na lang nating tapusin ang usapang ito. Ihanda mo ang 1 billion para sa platform. Kung hindi, ang halagang ito ay sapat para mabulok ka sa kulungan. Isang linggo pa bago ang shopping festival, Ji Liu. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagdating mo ngayon? Jichen, isang linggo pa nga, pero gusto kong makita kung may kakayahan ka ba talaga. Oh, nga pala. Gusto ko lang ipaalala sa iyo, Ji. Shen, kung hindi mo maibigay ang 1 billion ngayon, hindi lang magbabangkarote ang kumpanya mo, mabababan ka rin. Sa buong internet. Kayong mga sakim at mapagsamantala, kayo ang dahilan kung bakit kami ni Jishen ay nasa ganitong sitwasyon. Shen, sige lang, gawin mo. Nasa iisang bangka tayo ngayon. Ibuhos mo na ang lahat. Ano tong bagong script? Narito ang sikat na influencer na si Liu Qingqing, ang may-ari ng Sense Food Trade na si Sen Chu, at ang pangkalahatang tagapamahala ng plataforma na si Liu Deming. Grabe ang ginastos para sa live stream na to ah. Dapat mag-order para suportahan. 10 pesos na bigas. Kung hindi pa bibili ang mga tanga, kung magsisinungaling siya, mapapatawan siya ng malaking multa. Itago ninyong lahat ang ebidensya. Malapit na ang daan patungo sa kayamanan. Ji, Shen, huwag kang mag-alala. May pera tayo. Huwag kang mag-alala. May pera tayo. Haha, anong pera mo? Nagbebenta ka ng napakaraming mura. Lugi na lugi ka na. Kung kikita ka man. Panaginip lang yan. Sir Jeng, matagal ko nang sinabi na ibenta mo na sa akin ang kumpanya. Pero ikaw, ayaw mo. Ngayon, eto na. Ang kumpanyang pinaghirapan ng pamilya ninyo, masisira sa inyong dalawa. Kapag ibinenta namin sa inyo, lugi kami. Masisira ang reputasyong pinaghirapan namin. Mas gugustuhin kong bumagsak ito, kaysa magtagumpay kayo. Ako. Naniniwala ako kay Sir Shen. Hoy, wala akong pakialam sa away ninyong dalawa. Sir Shen, kung hindi mo maibibigay ang 1 bilyon ngayon, patunay na hindi kayo karapat-dapat para sa shopping festival. Kung hindi ninyo mababayaran ng penalty, maghanda kayong makulong. May konting oras pa. Malapit nang maubos ang lahat ng paninda. Pagkatapos, 10 beses ang tubo. Tiyak na lalampas sa 1 bilyon ang cashback. Kapag naubos na ang mga panindang ito, magkakasama tayong malulugi. Kahit naubos mo lahat, magkano lang ang kikitain mo? Naubos na ba ang lahat ng dating stock? Kumita ka ba? Ano bang sinasabi mo, Ching Ching? Paano siya kikita sa ganitong paraan ng pagbebenta? Ay naku. Kung wala ka, King, na sikat na host, ang daymay nila ay isang pangkat na walang kwenta. Hoy, naubos na ang lahat ng paninda. Sir Jeng, oras na para sa himala. Paano nangyari yon? Ito? Bakit ganito lang ang pera? Ikaw? 15 million na order? 1.5 billion lang ang naibenta mo. Ganito ka? Talagang hinahangaan kita. Ang tiwala ni Sir Jeng sa iyo, ginawa mong pera agad. Wala namang pinagkaiba sa akin. Pero ngayon, mas maliit na ang malulugi mo. Sir Jeng, tingnan mo kung sino ang pinili mo. Mas mabuti pang ibenta mo na lang sa akin ang kumpanya mo ng mura. Hindi ka man lang mawawalan ng lahat. Sir Shen, binigyan kita ng panahon. Pero sa ngayon, una, hindi mo nabayaran ang penalty sa platform. Pangalawa, wala kang kakayahang mag-deliver ng produkto sa shopping festival. Huwag kang magalit kung magiging walang awa ako. Hindi mabayaran ang penalty. Kukunin ko na lang ang dummy group ninyo. Mga tao, dalhin ninyo si Sir Shen. Huwag ninyong tatakbuhan. Wag! Bitawan mo to! System. Bakit walang 10x na cashback ang system? Bakit? Ang pagbebentang ito ay ginawa ng host kasama ang iba. Kailangang maipadala ang mga produkto bago mag-settle. Naiintindihan ko. Talaga, kailangan nating magpadala ng produkto agad. Maniwala ka sa akin sa huling pagkakataon.
Si, naniniwala ako sa'yo. Kahit na mas masahol pa ang resulta, hindi na mas masama pa kaysa ngayon. Ipaalam sa lahat ng empleyado, ipadala agad ang lahat ng order ng Dami Group. Huling, ninga lang yan. Kahit magpadala ka pa, ano naman, kung kikita ka man. Luluhod ako at hihingi ng tawad. Senior, kahit tunay na anak ka pa ni Sir Shen, ano naman, wala ka pa ring kwenta. Ang mga katulad mo ay dapat manatili sa ilalim ng lipunan. Huwag kang mangarap na umangat. Premium na bigas, 10 million na lugi, 1 billion na cashback. Premium na bigas, 50 million na lugi, 5 billion na cashback. Premium na bigas, 50 million na lugi, 5 billion na cashback. Sir Shen, malaking halaga ng pera ang papasok. Ito, paano ito nangyari? Sir Shen, ang galing-galing mo talaga. Ang 1.5 billion, hindi ka panipaniwala. Maliligtas na tayo. Paano mo nakita ang ganito kalaking pera? Imposible yan. Days alang ang presyo mo. Paano naging 1.5 billion? Pakialam mo kung paano ko nakita. Narito na ang tunay na pera. Ano pa ang gusto nyo? 1.5 billion. Ito ang pinakamalaking kita mula nang maitatag ang Dami Group. Hindi lang ang Shen's food trade, pati ang utang sa platform ay madaling masosolusyunan. Imposible. Hindi ito pera mula sa pagbebenta mo. Siguradong galing sa kanya. Umaasa ka lang sa pera ng isang babae? Wala ka bang pride? Sir Zhao, napakapangit naman ng taste mo. Nagkagusto ka pa sa isang walang kwenta? Huwag mong isipin na dahil Shen Shi ay apelyidong Shen at tunay na anak ay miyembro na siya ng pamilya Shen. Ang tagapagmana ng Shens ay walang iba kundi ang kapatid kong si Chu Shang. Pamilya Shen din pala si Shen Shi. Pero bakit parang pinag-iinitan siya ng pamilya Shen? Nai-transfer ko na ang pera. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, hindi ako mag-aatubiling palayasin ka. Ikaw? Sir Miao, ang 1 billion mo, ngayon ko ba ito i-transfer o sa isang linggo? Hindi. Sir Shen, ako ang nagkamali. Ako ang nagmataas. Kung i-transfer nyo sa akin ang pera, parang sinampal nyo ako sa mukha. Ang hiling ko lang ay magpatuloy ang live sale ng Dami Group. Siyempre, sasali ako. Sa pagkakataong ito, ikaw lang ang tumulong sa akin, Baishi. Akala ko kaya mo. Kung maglakas loob kang sumali, sisiguraduhin ng kapatid kong si Chu na hindi ka makakabenta kahit isa. Na produkto. Huwag ganyan magsalita. Parang pinag-iinitan natin si Kuya Shenshi. Kuya Shenshi. Sa shopping festival, sa isang linggo. Maghintay ka lang. Sa bawat session. Makikipag-PK ako sa'yo. Gagawin kitang katatawanan ng buong internet. At mabuburaot ka. Yun nga. B-Boss Shen. Hindi na kita istorbo. Dapat kang sumali sa shopping festival. Bilis. Shen Shi, alam kong tama ang pagtitiwala ko sa'yo. Salamat sa pagsagip mo sa akin muli. Yun nga, ako, pwede ba kitang ilibre ng pagkain? Sandali lang. Ano po iyon, Sir Jeng? Ang bayad para sa mga produkto ng kumpanya ninyo kasama ang 20% na tubo na ipadala ko na sa iyo. Ikaw, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Magkasama na tayong dumaan sa hirap. Sa susunod, tawagin mo na lang akong Nan. Tatawagin kitang Shi. Pero base sa alam ko, ikaw ang tunay na anak ng pamilyang Shen na matagal nang nawalay. 5 taon na ang nakalipas nang maibalik ka dito. At si Shen Chu, ampon lang siya. Pero bakit napakabuti ng pamilyang Shen sa ampon? At gayon pa man, si Shen Chu ang direktang mamamahala sa kumpanya ng pamamahala ng pagkain ng mga Shen. Habang ikaw, magsisimula ka sa wala? Paumanhin, ito ay personal na usapin ng pamilya namin. May ilan na hindi ko masasabi sa iyo.
magkaugnay na tayo sa kapalaran. Hindi mo pa ako itinuturing na kapamilya. Xiaoxi, saan ka naman naglibot? Umuwi ka na agad. Paumanhin ha. Lola, may ilan pa akong aayusin. Sa ngayon, hanggang dito muna. Ito, ikaw ang pinakamahusay kong kasama. Ay, relasyon ng magkasosyo. Sabi ko, Shenshi, akala mo ba talaga na pag sumipsip ka sa isang babae ay makakalamang ka na sa akin? Sino ba ang may kasalanan kung bakit ilang taon kang nagpalaboy-laboy sa labas? Kahit na ako ay ampon lang ng pamilya Shen, ano naman ang magagawa mo? Mahigit 20 taon na kita ang na akong namumuhay kasama ang mga ate kong ito. Mula pagkabata, ang pamilya Shen ang aking sandigan. At nandito pa si King King, wala kang kahit katiting na pagkakataong manalo. Ate, Sinabi na sa amin ni HU ang lahat. Akala mo ba na dahil kumikita ka ng pera ay may karapatan ka ng hamakin siya? Sa ginagawa mo, hindi ka karapat-dapat maging miyembro ng aming pamilya, Shen. Si H.U. ay nagsimula sa wala. Mula sa walang alam hanggang sa maayos niyang pinamamahalaan ang Shen's food trade ngayon. Alam mo ba kung gaano siya kahirap nagsumikap? Hindi mo ba siya mapagbibigyan? Kailangan mo bang makipagkompetensya sa kanya? ako ang nangaapi sa kanya? Nakakatawa talaga. Hindi ninyo ako itinuring na kapamilya kailanman. Laging siya ang pinapaboran ninyo. Dati, napakalaki ng tiwala ko sa iyo. Pero ikaw, nakipagsabwatan ka kay Liu Qingqing para siraan ang kumpanya ko. At kinuha mo pa ang mga taong ilang taon kong pinalaki. Paano ko siya mapagbibigyan? Tama na, Shenshi. Huwag kang masyadong mainit ang ulo. Ikaw ang nagpalaki sa akin? Yun lang ang akala mo, di ba? Huwag mong kalimutan kung wala ako makakarating kaya ang dami group mo sa kinaroroonan nito ngayon. At sasabihin ko sa'yo, huwag kang magsalita ng masyadong masakit. Wala tayong pinirmahang kontrata. Wala tayong anumang relasyon. Ikaw lang ang nag-iisip noon. Sina. Shenshi, ngayon malinaw na ba sa iyo? Mula ng unang araw mong pumasok sa pamilya Shen, dapat alam mo na ikaw, Shenshi, ang tunay na dayuhan sa aming pamilya Shen. Kapag nalubig na kita, ang pamilya Shen at ang 3 mong ate ako na ang bahalang mag-alaga ng maayos para sa iyo. Huwag kang mag-alala. Si! Walang modo kang bata ka. Nangahas ka pang manuntok? Dapat pala hindi na kita pinauwi. 5 taon na. Wala pa ring nagbago sa mga pangit mong ugali. 5 taon. Alam mo rin palang 5 taon? Sa 5 taong yon, may isang araw ba na itinuring ninyo akong kapamilya? Pero ako, laging nakasunod lang sa kanya. Sa lahat ng bagay, tama man o mali. Ako lang ang laging pinagbubuntunan ninyo. Sa kanya, puno kayo ng pangunawa. Pero sa akin, kahit maliit na pagkakamali, hindi ninyo matanggap. Tumahimik ka. Ano? Hindi na ba ako pwedeng magsalita? Kapag siya nagnegosyo at nalugi ng 100,000,000, pagsubok lang daw yon. Pero kapag ako, kahit 100 piso lang ang nalugi, napakalaking kasalanan na. Paano ako magpapakumbaba? Sa kanya? Dahil sa paboritismo ninyo, inagaw niya ang lahat ng dapat ay sa akin. Nakakasuka talaga. Hindi ba't sinasabi ninyong, hindi ako karapat-dapat maging Shen? Sige, mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya ninyong Shen. Akala mo ba't yumaman ka lang ng kaunti? Magiging matapang ka na. Huwag mong kalimutan. Ang narating mo ngayon, dahil yan sa pamilyang Shen. Ano ba ang ibinigay sa akin ng pamilya ninyong Shen? Kunin ninyo na lang lahat. Ano pang hinihintay ninyo? Sakay na! Grabe naman siya. Tingnan mo ang ginawa niya kay H.U. Achu, huwag kang mag-alala. Tungkol dito, ako na ang bahala. Paalamin mo kung magkano ang nakuha ni Aishi mula sa pamilya Shen sa mga nakaraang taon. Ibalik lahat. Yung, ate, seryoso ba talaga? Parang hindi maganda. Paano kung malaman nilang lahat ng pera ay kinain ko? Mukhang magkapareho talaga tayo ng kapalaran. Alam na nga iba. Tulad mo, hindi ka talaga papayag na mapahamak ang pamilya Shen. Pero hindi ganoon kasimple ang shopping festival na ito. Nakapirma na ng kontrata sina Shen Chu sa platform. Sa pagkakataong ito, makikipagkumpetensya tayo sa kanila. Magbebenta ng parehong sasakyan. Una, mga produktong agrikultural. Sa huli, sasakyan. Shi, may tiwala ka ba? May sistema ako. Kahit palugi, hindi ako matatalo. Mabuti pang mamatay na lang ako. Siyempre, may tiwala ako.
Kung gusto nilang lipulin tayo, wala na tayong rason para magpanggap. Siguradong mapapahiya sila. Magbabayad sila. Gi, Yao, nandito kami ni Chinky ngayon para makipag-usap sa iyo para sa isang bagay lang. Ang shopping festival sa susunod na linggo. Pumirma si Chinking ng isang performance guarantee deal sa platform ninyo. Ginagarantiya namin ang hindi bababa sa 2 bilyon na benta. Ang Shen Group na napakalaki. Kasama pa ang isang top-tier live streamer tulad ni Ching Ching. Ang 2 bilyon. Para sa iba, parang imposible. Pero para sa inyo, hindi naman siguro mahirap. Kung performance guarantee deal ito, ano ang gusto ninyo? Kung maabot namin ang 2 bilyon, hinihiling kong iban ng platform si Shenshi at lagdaan siya ng karagdagang kasunduan. Kung hindi niya maabot ang 2 bilyon, hinihiling kong magbayad siya ng malaking halaga bilang penalty. Mukhang hindi kayo titigil hanggang sa mawala si Shenshi. Bahala na kayo sa inyong away, kahit sino ang makabenta ng 2 bilyon, malaki pa rin ang kikitain ng platform namin. Sige, ang bagay na ito, para sa platform, maganda ito, pumapayag ako. Ito, kung hindi maabot ang 2 bilyon na benta, hindi lang mababan, magbabayad pa ng 1 bilyon sa platform. Hindi ba't ito ay isang one-sided na kontrata? G. Chen. Ang platform namin ay nag-invest ng malaking tao, materyales, at pera. Kaya sana ay lagdaan ninyo itong supplementary agreement. Hindi, huwag mong pirmahan iyan, Ashi. Masyadong mapanganib ito. Tiyak na gawa ito ni na Liu Qingqing at Shen Chu. Kung gusto ninyong mamatay, huwag ninyong sisihin ako. Sige, Liu, Yao, pumapayag ako. Pero may idadagdag ako. Sa shopping festival activity, kung sino sa amin ni Liu Qingqing ang matatalo, siyang magbabayad at mababan. Sige, Jisun. Hintayin natin. Sa shopping festival na ito, kami at ang grupo ni Shen Chu ay magkakompetensya. Ang pinakamalakas na sandata para mangibabaw ay ang kotse para sa middle-aged hanggang senior na grupo. Kung makakakuha tayo ng mas maraming kwota, hindi na problema ang sales volume. Tama. Isang kotse, kahit papaano ay daan-daang libo. Ang ganitong klaseng bagay, kapag nag-offer ng 10 times cashback sa pagkalugi, saka lang talaga magiging epektibo. Presidente Wang, bigyan mo na lang kami ng dagdag na 5,000 na kotse. Siguradong mabebenta namin yan. Talaga? Miss Liu, nahihirapan din ako. Hindi lang kayo ang gusto. Gusto rin ng mga tao mula sa Damay Group. Presidente Shen, haha. Nakaupo na rito si Ginoong Shen at naghihintay sa akin. Kuya Shi, nagkita na naman tayo. Talagang maliit ang mundo. Presidente Wang, malapit nang magsara ang Damay Group nila. Wala silang kakayahan. Ganito, bigyan mo ako ng 5,000 na kotse. Makakabenta ako ng 1 bilyon. Dagdagan ko pa ng 1 punto ang ibibigay sa'yo. Makipagpaligsahan sa akin sa pagkalugi? Pwede akong mag-live selling, magbigay ng cashback sa pagkalugi. Kung ganyan ang gagawin ninyo, wala kayong patutunguhan kundi ang pagkabangkarote. Pwede kitang bigyan ng 5 punto. Hindi na ako kukuha ng slot fee, Presidente Wang. Ang bayad ko sa pwesto ay umaabot na sa 10 milyon. Pag-isipan mo ito. Binibining Liu. Ano ba to? Ginoong Wang, hindi lang ako ayaw ng bayad sa pwesto. Hindi ko rin kailangan ang kahit anong bahagi ng kita. Ang gusto ko lang ay sa panahon ng aking live streaming, mas marami kang maibigay na supply. Baliw ka ba? Wala kang kukunin kahit 1 sentimo? Ginoong Shen, para lang makipag-away sa akin. Paano ka pakikita nito? Sige, ang tapang mo. Ginoong Shen. Ingat sa pag-alis, hindi na kita sasamahan. Ay, Ginoong Shen. Totoo ba ang sinasabi mo? Walang bayad sa pwesto. Walang bahagi sa kita. Tumulong ka sa pagbenta ng kotse ng walang bayad. Tama. Ginoong Wang, may isa lang akong kondisyon. Iyon ay, sa panahon ng aking live streaming, sa pagbenta ng kotse, dapat mong suportahan ako ng walang kondisyon. Deal. Deal. Ngayon na, maghanda na tayo ng kontrata. Noong nakaraan, ganito rin ang sinabi niya sa akin. Baka may bagong paraan na naman siya. Ang bahagi sa kita ay 15% lamang. Kapag nagbenta ako ng isang kotse ng palugi, makakakuha ako ng 2 milyon.
Kung 5,000 na kotse ang ipagbibili ng palugi, aabot na iyon sa 10 bilyon. Pero sa pagkakataong ito, ang pinag-uusapan ay ang dami ng benta. Ang cashback ay mapupunta sa aking balanse. Paano ko ito gagawin? Mga kapamilya, Kumusta? Maligayang pagdating sa mga viewers ng live. Ngayong taon sa Platform Shopping Festival, may bagong paraan ng paglalaro kaming ihahandog sa inyo. Maglalaban ng live ang aming Dama Group at ang Shenxi Food Trade. Live selling, real-time update, mainit-init na sales figures. Mga bes, ang mga litchi ng Shenxi Food Trade ngayong taon. Talagang sariwa, malambot at makatas, matamis at masarap. Kung orderin nyo ngayon, 80 lang para sa isang kalahating kilo. Pinakamababang presyo sa buong internet. Limitado sa 10,000 na order. Bilis, mga bes, grab nyo na. Ang batch ng litchi ngayong taon ay bagong variety na kinontrata ng Shenxi Food Trade. Talagang ibang-iba ang lasa kumpara sa dati. Subukan nyo ng masigasig, mag-order na kayo at i-experience. Bakit ganito ang init ng usapan? mga kaibigan, ngayong shopping festival, kailangang magbigay ang Dama Group ng solidong benepisyo sa inyo. Tama. Yung binili ko dati sa Dama Group, lahat pala magaganda ang kalidad. Tunay. Kailangang suportahan ito. Sir Shen, ano naman ang script at benepisyo ngayon? Ipakita nyo na agad. Mga kasama, kitang-kita naman ang magandang feedback sa mga binili nyo noong nakaraan. Sa shopping festival activity namin kasama ang platform ngayon, kailangang mabili, magamit, at ma-enjoy nyo ang mga produkto sa aming live stream. I-type nyo ang suporta sa comment section. Magsisimula na ang aming mga benepisyo ngayong araw. Suporta, 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 suporta. Dadalhin ko talaga dito ang lahat ng kamag-anak ko para mang-avail ng mga promo. Ang unang benepisyo para sa mga kaibigan ngayon, dekalidad na litsiyas. 1 sentimo lang bawat kilo. Bilisan nyo, i-click ang link. Mga kaibigan, limitado lang ang bilang. Unang dumating, unang nakatanggap. Bilisan nyo ang pag-order. Ay naku, 0.1. Parang libre lang to, di ba? Ang sarap ng kinain ng host. Bibili ako ng 10 kilo para matikman. Ang galing ni Dama. Yung kabilang live stream, 9.9 pesos lang. Tapos sinasabi pa na pinakamababa sa buong internet. Tatawagan ko ang roommate ko para makipag-agawan. Sa taong ito, kakainin ko ang litchas hanggang sa sumuka ako. Sir Shen, naubos na ang mga litsi. Ang dekalidad na litsyas, 2 milyong pesos ang lugi. Ing beses na cashback, 20 milyong pesos. Mga kaibigan, 100,000 orders. Naubos na lahat ng stock. Ihahatid na agad. Ang susunod na benepisyo para sa inyo ay ang pangalawa. 1 sentimo. Hindi ba to puro pang-aasar sa akin? Mga bata, yung kabilang live stream ang kuripot talaga. Sa pagkalkula, bawat order, mas mura lang ng halos 10 pesos. Ngayon ang aming kumpanya, may benepisyo rin para sa inyo. Mga kaibigan sa live stream, lahat ng bumili ng mahigit 1,000 pesos sa live stream ngayon, pwede nang sumali sa raffle. VIP ticket sa susunod na konsyerto ng aking ate na si Shen Qiuzhu. Ay naku, hindi ba to ticket sa konsyerto ng sikat na artista na si Shen Qiuzhu? Ang Shenxi Food Trade. May kapangyarihan talaga. Magbibigay ng ticket. Dati, ang ticket sa konsyerto ni Shen Qiuzhu, mahirap makuha. Ang VIP ticket, ibinebenta ng scalper ng 100,000 pesos. Kung makuha to sa raffle, swerte na. Bilisan nyo agawan! Yun pala, ang may-ari ng Shenxi Food Trade ay ang kapatid na lalaki ng sikat na artista na si Shen Qiuzhu. Kaya pala, mayaman. Mga kaibigan, ang mantikang ito, hindi ordinaryo. Ay nako, may problema. Si Shen Chu, nagsimula ng mag-raffle ng ticket sa konsyerto ni Shen Qiuzhu. Ang aming popularity, dahan-dahang bumababa. Alam ko na, kapag may nangyari kay Shen Qiu, sila'y masigasig na masigasig. Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Mga kapamilya, ang pangalawang benepisyo ngayon ay itong canola oil. Ang presyo ay 1 sentimo pa rin. Pero ang mga kapamilyang o-order sa aming live stream ngayon, bawat order ay may 100% cashback. Tunay na pera ang makukuha mo. Hindi ba't mas maganda yon kaysa makinig sa mga panloloko? 1 sentimo para sa 80 piraso? Tapos magbibigay ka pa ng 100 bawat order? Paano tataas ang benta? Kung matalo tayo sa PK, tapos na tayo? At hindi lang P1 bilyon ang babayaran mo sa platform. Ang mas malala, ika-cancel ka sa buong internet. Kalmahan mo? Interesante ang bagong script. Kailangan bang sumigaw? Mga kapamilya,
Tulungan nyo kaming makalampas sa hirap. P100 cashback bawat order. Kung kukuha ako ng 20 orders, hindi ba't P2,000 na yun? Pumunta kayo sa kabilang side at mag-load ng ticket. Ang hirap dito. Ako lang ang magtitiis. Ang dekalidad na canola oil ay 3 milyon na lugi. 10x cashback na P30 milyon. 10x cashback na P20 milyon. Mga kapamilya, itong Black Grain Instant Noodles ay 1 sentimo para sa 10-pack. Mag-order ngayon at makipag-ugnayan agad sa customer service para sa 500 cashback. 100,000 orders lang ang stock. Unahan na. Manager Chen, ang 30 million na iniwan mo sa kumpanya ay ubos na. Maglilipat muna ako ng 100 million sa kumpanya. Gastos ng gastos. Ang brand na instant noodles ay 5 milyon na lugi. 10x cashback na 50 milyon. Isang sentimo pa rin? Ilagay ang link? Ang dekalidad na mansanas ay 10 milyon na lugi. 10x cashback na P100 milyon. Ang laki ng puso ng boss. Ang galing ng boss. Salamat boss sa regalo. Anong klaseng lugar ito? Puro 0.1. Ang aking pagkain para sa buong taon ay umaasa sa iyo. Kakagaling ko lang sa kabilang side, itanong ko, ganito ba, kadalas maraming talento ang host? Ang kabilang live stream ay naghahanap buhay ng husto. Ang ating host ay tuloy-tuloy sa charity. Hindi na alam ang langit at lupa. Lahat ng netizens ay pumunta sa ating live stream, ang mga order ay lumampas na sa 1 milyon. Pero bakit 2 milyon lang ang benta? Kasama ang perang ibinigay natin kanina. Nalulugi na tayo ng mahigit 50 milyon. Ang brand na milk tea ay P20 milyon na lugi. 10x cashback na P200 milyon. Lola, huwag kang mag-alala. Hindi tayo matatalo. Bakit ka pa nagpapakatanga? Halos nababaliw na sa pagkalat ng pera ang kabilang side. Bakit kayo pa rin gumagastos ng perang sayang dito? Makukuha ba ang ticket sa konsyerto sa raffle? Kayang-kaya nyo bang sumali sa raffle? Mas mabuti pang direktang pumunta sa kabilang bahay at magnakaw ng pera. Hoy ate, kailangan mong tulungan ako. Si Ashi ngayon ay gumagawa na ng lahat para labanan ako. Pumirma ako ng kasunduan sa pagtaya sa platform. Sabihin mo, kung matalo ang live stream ko, ang mga kahihinatnan ay hindi kayang isipin? Tito, huwag kang mag-alala. Agad kong papakiusapan ng mga kaibigan ko na i-promote ang iyong live streaming room. Ang nakakainis na katotohanan, noong pinasikat ko ito, wala siyang ganito karaming paraan. Ang malaking bituin na si Shen Xiuzhu at kilalang host na si Shen Shihan, ang kapatid na lalaki mismo. Live streaming na pagbebenta, ito ang karanasan sa buhay ng isang senyorito. Ang Nathan, kapag umabot ang gasto sa 1,000, pwede kang makakuha ng ticket sa konsyerto sa raffle. Kailangang suportahan iyan. Ngayon, laganap ang balita tungkol dito. Hindi inaasahan na ang mayayaman ay kailangan ding humingi ng tulong sa amin. Maligayang pagdating sa mga bagong viewers sa live streaming room. Mga kapamilya at mga viewers, lahat, kailangang suportahan ang aming Shen Food Trade. Pagkatapos, may malaking regalo kami para sa inyo. Ngayon naman, ibinibigay namin sa inyo ang wild honey na ito. Ngayon, hindi 199 o 99 o 99.9.9 pesos lamang at maiuwi na. Handa na ba? Sasabihin ko ang 321 at ilagay ang link. Pwede ring mag-order ang mga viewers para suportahan. Ang ganda, ang aming benta ay halos 1 bilyon na. Mayroon na tayong 1 bilyon na benta. Mamaya, ibebenta ang kotse, madaling lalampas sa 2 bilyon epiko. Ganap na tapos. Akala ko kahit papaano ay lalampas sa 1 bilyon ang iyong benta. Hahaha. Hindi inaasahan na milyon-milyon lamang para sirain ako. Kailangan ba? Ginamit na nila ang lahat ng paraan, kahit ang media ay nagulat. Ang kanilang benta ay umabot na sa 1 bilyon, ang sa amin ay 3 milyon lamang. Ano ang gagawin? Hindi tayo pwedeng matalo kung sakaling matapos ang lahat. Huwag mag-alala. Simula pa lamang ang laro. Ikaw, mayroon ka pa bang ibang plano? Oo. Ngayon, ako naman ang magbebenta ng kotse. Isang kotse, malulugi ako ng 200,000 pesos. Kung 10,000 na kotse, 2 bilyon na yan. Sa pagkakataong ito, siguradong ako ang mananalo. Mga kaibigan, ito na ang huling deal natin ngayong araw. Ang bagong modelo ng Zhongdao, 0 to 100 kilometers, H sa 4 na segundo lang. May range na 2,000 kilometro. May international 5S level safety at crash protection. May smart driving features at meron pang carbon fiber panels. Sa wakas, ilulunsad na ang Zhongdao na kotse na ito. Sa shopping festival pa mismo, live selling,
Ganito kaganda ang performance. Magkano kaya yan? Nakita ko dati, maraming nag-estima nito na aabot ng 200,000 pesos. Hindi ko alam kung magkano ang bentahan niya dito. Mga mahal, ngayong araw, binigyan tayo ng Zhongdao ng 2,000 units para sa launch. Kung orderin ninyo ngayon, Ang orihinal na presyo ay 198,000 pesos. Ang Shen's Food Trade ay magsusubsidize ng 50,000 pesos bawat kotse. Kaya ang presyo ngayon ay 148,000 pesos. Uwiin ninyo ang Zhongdao na kotse, kahit lugi ako sa pagbenta. Gagawin ko ang lahat para walang mabenta, kahit isang kotse, si Shenshi. Lugi ng 50,000 pesos bawat kotse. 2,000 kotse. 100 milyon na yan. Talagang ginastusan ng malaki. ngayon sa second-hand market, halos 200,000 pesos na ang bentahan. Kung bibilhin ninyo ngayon, kikita kayo agad ng 50,000. Sir Shen, malapit nang umabot sa 2 bilyon ang sales natin. Yehe. 2 bilyon na. Ngayon, malaking ambag na naman ang gagawin ko. Ay, hindi maganda. Tingnan mo, sa kanila, lugi ng 50,000 pesos bawat kotse ang presyo nila. Ngayon, umabot na sa 1.5 billion ang sales nila. At may natitira pang 40 minuto. Tayo, 5 million lang. Xiaogu, ako ang bahala. Gagamitin ko ang lahat ng pondo ng kumpanya para tulungan ka. Maaaring makasabay tayo sa kanila. Lola, huwag kang mag-alala. Magsisimula na ang magandang palabas. Shenshi, hindi ba't gusto mo kaming talunin? Bakit wala ka pang ginagawa ngayon? Ang sales volume, ang tunay na batayan. Walang kwenta yung mga pa-impress mo. Simula pa lang to. Maya-maya, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na pagbebenta. Himala, Sir, 50k na ang bawas sa kabila. Dapat mag-post ka na rin ng link. Magkano? Magkano? ang presyo ng kotse na to ay 200k. Sa live nila, 148k ang bentahan. Ngayon, dito sa akin, 10 piso lang ang bentahan. Puta magkano? 10? Kulang ba ng 1,000? 10 piso. Kahit laruan, hindi mo mabibili yan. Kung totoong 10 piso lang, kahit sumabog yan sa harap ko, pupurihin ko pa rin ang lakas ng pagsabog. 10 piso. 10 piso? 10 piso? Ano? Ibinebenta mo ang kotse namin sa halagang 10 piso? Tama, 10 piso nga. Ngayon, tunay kong ibinabahagi ang pakinabang sa pamilya. Hindi lang 10 pisong bentahan ng kotse. Bawat pamilyang o-order ay makakatanggap ng karagdagang 7K na red envelope. 5,000 units lang ang ibinigay sa amin ng Zhongdao Group. Limitado ang bilang. Bilisan ninyo ang pag-order, mga pamilya. Shenshi, akala ko may malaking plano ka na naman. Mababang presyo na naman pala. Akala mo ba nagbebenta ka ng repolyo sa palengke? Mas marami? Mas maganda? Dapat tingnan mo ang sarili mong sales volume. Kung hindi mo maabot ang 2 bilyon, tapos ka na talaga. Sa totoo lang, 200,000 ang presyo ng bawat kotse kay Sir Wang. Magbebenta ka ng 10 piso? Kung malaman ni Sir Wang, malulugi ka ng malaki. Kahit ibigay sa iyo ni Zheng Nanan ang lahat ng ari-arian niya, hindi pa rin sasapat. Mukhang sa PK na to sa live, si Chingking at grupo niya ang mananalo. Totoo. Kung ganyan ang gagawin mo, baka hindi mo pa mabayaran ang pera ng platform namin. Wala akong magagawa kundi ipagbili ang lahat ng ari-arian mo at ipakulong ka. Xiadan. Shenshi, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Wang. Huwag kang magalit. Huwag kang magalit. Huwag kang magalit. Isang kotse. Lugi ng 200,000, ang 5,000 unit na ito, lulugi ako ng 1 bilyon. Kahit ibenta mo lahat ng ari-arian mo, kahit ibenta mo ang iyong mga shorts, hindi mo pa rin mababayaran iyan. Wang, huling 5 minuto na lang. Mangyaring maniwala ka sa akin. Kung mawalan ka ng kahit 1 sentimo dahil sa akin, ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Ang Zhongdao Motors ay lugi ng 100 million. 10x cashback, 10 billion. Ang Zhongdao Motors ay lugi ng 500 million. 10x cashback, 50 billion. 5,000 unit 10x cashback. Ibig sabihin, 10 billion. Sir Shen, naubos na ang 2,000 unit ng ating mga kotse. Mabuti. 2.1 bilyon. Shenshi, paano ka makakapantay sa amin? Kahit maubos mo ang lahat ng 5,000 unit na kotse, 5,000 lang yan. Shenshi, huwag ka nang magpakahirap. Senior, 2 minuto na lang ang natitira. Hindi ka pa rin ba umaasa na malalampasan mo ako? Sige, titingnan ko kung paano mo ako dadaigin. Sir Shen, naubos na rin ang 5,000 unit nating kotse. Pero 8 milyon lang ang benta. Bakit ganito kaliit? Ito ba ang ipinakita mo sa akin? Nakakahiya talaga. Senior, wala nang magagawa. Tanggapin mo na ang kapalaran. Sa pagkakataong ito, natalo ka. Maghanda ka na ng penalty fee. Kung hindi, ipapakulong kita ng matagal.
Ito 2 bilyon. Ito 3 bilyon. Ito 5 bilyon. Ilagay mo na agad ang link. Bilis! Bilis! Sir Shen, na-upload na ang lahat. Nababaliw ka na talaga. Nagpresyo ka ng bilyon-bilyon ng ganito? Akala mo ba may darating na misteryosong bisita na bibilhin yan? Senior, kung natalo ka, tanggapin mo na. Bakit ka pa nagwawala? Ang mga basura mong ito, hindi mo ba talaga iniisip na may gagastos ng bilyon-bilyon para bilhin yan? Sino ang nagsabing imposible? Ngayon ay ang sandali ng himala. Bibilhin ko lahat ng mga ito. Hihihi. Lolobay. Lolobay. Alam kong kaya mo ito. Ginoong Wang. 5,000 na sasakyan, 1 billion. Pagkakatiwala ko na ito sa'yo. Hahaha, Shen, pare. Kung alam ko lang na ganito ang kakayahan mo, dapat 20,000 pa ang ibinigay ko sa'yo. Kanina, hindi pa ako naniniwala sa'yo. Kasalanan ko lahat ito, kasalanan ko. Huwag kang mag-alala sa serbisyo. Pagkatapos ng benta, aayusin ko na ang pagpapadala ngayon din. Bilis! Bilis! Magpadala ka na agad! Ginoong Liu, labag ito sa patakaran. Hindi ito tunay na pagbebenta. Ito ay benta sa live selling. Bakit hindi? Hindi ba't sa platform ako bumili? Ginoong Liu, ito ay tunay na 100 bilyon na benta. Ano sa palagay mo? Kung gusto ninyong kumuha ng 20%, alam nyo ba ang dapat gawin? Ginoong Shen, hindi. Kuya Shi, syempre alam ko. Paano naman hindi pwedeng bilangin? Si Kuya Shi ay sumunod sa takdang oras at tamang paraan. Sa aming tala, umabot sa 10 bilyon ang benta. Ikaw na 2 bilyon lang ang benta, mang-aasar ka pa. Kuya Shi, Hindi ito posible. Pogi, paano ka naging ganito kayaman? Kailangan ko bang magulat sa'yo kung gaano ako kayaman? Ginoong Liu, naalala mo ba ang kontrata natin? Ano ang gagawin ninyo? nakalimutan nyo ba ang bet natin sa platform? Hindi, Ginoong Liu. Ang aming benta ay umabot na sa 2 bilyon. Hindi nyo kami pwedeng harangan. Si Kuya Shiko, matagal nang pumirma ng bet sa amin. Ang labanang ito sa live, ang matatalo ay magbabayad ng 1 bilyon at mababan sa buong internet. Hulihin na sila ngayon din. Pera. Kahit piso, hindi pwedeng mawala. At iba ng lahat ng kanilang account. Sandali lang. Si Boss Liu, ang risk agreement at lahat ng kontrata, si Liu Qingqing ang pumirma para sa iyo. Wala akong kinalaman diyan at wala ring kontratang employer-employee si Liu Qingqing sa Shen's Food Trade. Kaya kung maghahabol ka ng bayad, sa kanya ka humingi. Siya ang i-blacklist mo. Wala akong kinalaman. Shen Zhu, ang kapal talaga ng mukha mo. Liu Qingqing, ito ba yung kinabukasang pinili mo? Anong nangyayari? Ang laki ng pustahan sa PK. Ang talo, magbabayad ng 1 bilyon at mabablacklist sa buong internet? Dati, sikat na streamer si Liu Qingqing sa Big Mac. Ngayon, ganyan na ang nangyari sa kanya. Nakakalungkot naman. Hayop ka! Ikaw ang pumilit sa akin na pumirma ng kontrata. Ngayong may problema, ako lang ang papasahin mo? Dalhin nyo. Dalhin nyo na. Dalhin nyo siya. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Si Boss Liu. Pakiusap para sa Shen's Group. Patawarin nyo na ako. Yung Liu Qingqing, gusto mo bang maningil ng bayad o gusto mong i-blacklist siya? Ikaw na ang bahala. Wala akong reklamo. Aalis na muna ako. Si Liao Jun, wala siyang pera ngayon. Hindi ba nasa iyo lahat ng benta ngayong araw? Narinig mo? Diba? Young Master Zhu, malinaw ang sinabi ng Kuya Shiko. Ang blacklist, siguradong mangyayari. At ang bayad na ito, kailangan mo ring ibigay. Kung hindi, wala akong choice kundi hanapin ang ate mo, si Liao. Na-transfer na. Kuya Shi, kapag tapos ka na, umuwi ka ng maaga. Ate, mukhang may kailangan siyang pag-usapan sa'yo. Kahit may pera ka pansamantala, anong magagawa mo? Sa bahay na ito, ako pa rin ang masusunod. Magkamag-anak pala sina Boss Shen at Shen Chu. Pero bakit hindi niya kailanman nabanggit? Ang mga ginulo ninyo sa akin itong mga nakaraang taon, hindi ko pa kayo sinusumbungan. Kuya Shi, tapos na ang shopping festival event natin. Sana'y bigyan ninyo ng pagkakataon si Xiao Liu.
Kapag may oras tayo, mag-inuman tayo ng masaya. Hahaha. Si. Mga kaibigan, tapos na ang live stream natin ngayong araw. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Ikaw? Talagang uuwi ka na? Uuwi ka ngayon? Walang mangyayari. Ngayon, kailangan nating kumita agad. Dapat nating gamitin ang loss refund system para yumaman. Si Boss Shen, sobra-sobra ka na. Kailangan kong turuan ng mabuti ang walang utang na loob na yan ngayon. Mga Shen din naman silang lahitek. Pinagkait pa niya sa atin si Azu ng 10 bilyon ng walang kapalit at nagdulot pa ng malaking pagkalugi sa kanya. Third sister. Wag na. Hindi lang talaga ako kasing galing ni Kuya Shenshi. Tinatanggap ko ang pagkatalo. Uncle Ma, alam naming lahat kung gaano kakasipag. Si Shenshi ang walang utang na loob. Ganito ka binastos ni Xing-er. Pinahiya ka. Sana naman, ang pamilya nating Shen, ang mapahiya. Kyuzu, hindi ka magaling magsalita. Hindi mo ako kayang talunin sa debate. Ako na ang tatawag. Auntie, umuwi ka rito ngayon din. Kailangan nating pag-usapan ito ng maayos ngayon. Second sister, yang walang utang na loob na yan. Second sister, ang lakas ng loob niyang ibitin ang tawag mo. Ang kapal ng mukha niya. Talagang wala na siyang modo. Kailangan siyang palayasin sa pamilya natin ngayon din. Eldest sister, grabe na ang ginawa sa amin ni Uncle at sa akin. Magbitaw ka naman ng salita. Ano ba ang gusto ninyong gawin? Sa tingin ko, kailangan talaga nating palayasin yang walang utang na loob na yan sa pamilya natin. Pupunta na ako ngayon at itatapon ang lahat ng gamit niya sa tambakan. Ang taong katulad niya, sa tambakan lang dapat tumira. Shenshi, ano ngayon kung panandalian kang nanguna sa akin? Ikaw na tunay na anak, hindi pa rin naman nakahihigit sa akin na ampon. Tama, dali-dali. Itapon na ang mga gamit ng walang utang na loob na yan para hindi madumihan ang bahay natin. Parang nitong 5 taon mula nang kunin natin siya pabalik, hindi pa tayo nakapasok sa kanyang kwarto. Tara, sama-sama tayong pumunta at tingnan. Eldest Liz, ito ang kwarto ng panganay na binata. Binibini, ito ang kwarto ng panganay na lalaki. 14 na taon na. Dito lang siya nakatira sa sirain na kwartong ito? Dito na nakatira ang panganay na lalaki mula nang kunin siya pabalik 5 taon na ang nakalipas hanggang sa nagtrabaho siya sa labas. Ganitong lugar. Paano ka titira dito? Hindi ba siya kumuha ng pera nitong mga nakaraang taon? Yung... Ate, lumabas kayo. Sandali. Ate, huwag kayong padala sa panlabas na anyo niya. Nagpapanggap lang yan si Kuya Shi para maawa kayo. Isipin ninyo, nakakapagpatayo siya ng kumpanya, shopping street, nakakapaglabas ng 10 bilyon. Paano siya magkukulang ng pera? May punto si Uncle. Paano makakapagpatayo ng kumpanya si Shenshi nang mag-isa? Hindi ba't dahil sa pamilya nating Shen? Itong si Shenshi, ang talino niyang magplano. Muntik na akong maloko niya. Ang taong tulad niya, dapat habang buhay siyang manatili sa labas. Ate, pwede mo ba akong tulungan? Chu, anong tulong ang kailangan mo? Gusto kong hilingin sa'yo na mag-live selling para sa akin. At sabay na ibunyag ang tunay na mukha ni Kuya Shi. Ito. Chu, artista naman ako kahit papaano. Medyo nakakahiya naman kung magli-live selling ako, di ba? Kung ayaw mo talaga ate, wag na lang. Sayang lang kasi. Maraming tao ang naloloko ni Kuya Shi. Kasama ka na rin. Ang dami kong magagandang kanta na naisulat para sa'yo nitong mga nakaraang taon. Ngayon, artista ka na rin. Hindi nga bagay sa'yo ang ganitong bagay. Nagkamali ako ng pag-iisip. Hindi. Chu,
Kung wala ang mga kantang isinulat mo para sa akin nitong mga nakaraang taon, hindi rin ako magiging artista. Tutulungan kita. Yung ipinagawa ko sa inyo na imbestigahan kung magkanong pera ang kinuha ni Aishi sa pamilya, hindi mo pa rin nahahanap? 1 linggo na lang ang ibibigay ko sa'yo. Siguraduhing malaman ang bawat sentimo. Magandang araw po, sir. Magandang araw po, ma'am. Nagkakamali kayo. Kasosyo lamang kami sa negosyo. Ang inyong amo at ako. Amo, ang galing mo. Kahapon lang, nakakuha ka ng 100 bilyon. Ngayon, magbebenta ka ulit para kumita. Nakakita ako. Nakakita ng 100 billion na pera. Hindi ba ako pwede magpahinga? Nandito ako ngayon para makipag-usap sa mga kapamilya. Hindi ka pwede magpahinga. Maraming partner sa labas na gusto ng ating traffic. Ayon sa iyong ideya, napili ko na ang mga magandang bagay para sa iyo. Talaga? Malaking tulong mo sa akin. Wala akong oras nitong mga araw para mamili ng produkto. Naayos mo na ang lahat para sa akin. Ang bait mo talaga. Makakabawi ako ng pera at makakapagbalik ng cash ulit. Pero nakapirma ako ng kontrata sa kanila. Naset na ang presyo. Hindi na tayo pwede lumampas sa kanilang pinakamababang presyo sa pagbenta. Hindi na pwede magbenta ng palugi. Kung hindi, mabibigo sila. Hindi na tayo makakapag-deliver ng produkto. Sina. Hindi ako pwede magbenta ng palugi. Parang mas masakit pa sa pagpatay sa akin. Bakit ko pinagbigyan ng lalaking ito? Sinagasaan niya ang plano ko para yumaman? Sige na. Tara, magtrabaho ka na. Kumusta? Kamusta mga kapamilya? Makalipas ang 1 araw, ang ating among si Shenshi ay muling makikipagkita sa inyo. Ngayon, nasasabik ba kayo sa mga ibibigay ni Among Shenshi? Anong mga benepisyo? Kamusta mga kapamilya? Bakit parang walang sigla si Sir Shen? Sobrang binigyan kaya ng reward ni Mrs. Nasaan na ang dating masiglang si Sir Shen? Ngayon, wala akong nakikita kundi hungkag na katawan. Mga kaibigan, ang ballpen na ito ay pinagsamang effort ng aming Dama Group at ng classic na brand para sa inyo. Ito ang aming pinagsamang inilunsad. Bawat ballpen ay kayang magsulat ng 10 kilometro. At matatag ang paglabas ng tinta. Sa Xiamen Store, ito ay nagkakahalaga ng 39.9 pesos. Pero ngayon sa aming Dama Livestream, 9.9 pesos na lang. Kung kailangan ninyo, mag-order na. Garantisadong dekalidad ito. Nasaan ang libre? Bakit may bayad pa rin? Nababaliw ka na ba sa kakakuha ng libre araw-araw? Nabili ko na yan dati. Talagang 40 pesos. Ang 9.9 pesos ngayon ay maituturing ng libre. Nanonood ako ng bawat live stream ni Sir Shen. Lagi akong nakakakuha ng mura. Dapat kong sabihin, lahat ng produkto ay tunay at magaganda. Ang mga pinipili ni Sir Shen ay laging dekalidad. Kailangang suportahan. Masyadong mabagal ang paggawa ng pera ng ganito. Mas mabuti pang magpalugi ako. Magbenta ng produkto, 10x na refund. Bilyon-bilyon ang kita sa isang iglap. Ay, huwag ninyong bilhin, mga kaibigan. Huwag ninyong bilhin talaga. Huwag niyo na akong payamanin pa. Sir, nangunguna na tayo sa sales ranking. 2 minuto pa lang, lagpas 1 milyon na ang benta. Sir, nangunguna na tayo sa sales chart. 2 minuto nang nagsisimula ang live. Lumampas na ang sales sa 1 milyon. Mas mabuti pang hindi ko na lang kitain ang perang ito. Hindi ko kayang bigyan ng tunay na benepisyo ang aking pamilya. Labis akong nalulungkot. Ay naku, sige na sige. Marami pang pagkakataon sa hinaharap para mag-excel. Mga kapamilya, sikat na sapatos na uso. 39 piso bawat pares. I-link na. Mga kapamilya, huwag nang bumili. Sir, lumampas na ang sales sa 10 milyon. Humingi sa akin ng 20,000. Nabenta ko na ang siguro. Ang mamahaling bag na gawa sa balat na ito, 99 piso lang sa amin. Halika, 3, 2, 1, i-link na. Sir, umabot na sa 100 milyon ang benta. Ma'am, ubos na ang ating paninda. Pera ko lahat iyan. Mga kapamilya, itong baso ay limitado ang bilang. Unang dumating, unang makakuha, 9.9. 3, 2, 1, i-link na. Huling 1,000 orders, mga kapamilya, bilisan ninyo. Ma'am, ubos na ang ating paninda. Yehe. Prako. Perako. Tumayo ka. Tumayo ka. Ako. Akala ko maniniwala sa iyo ang taong ito. Hindi ko inaasahang hindi siya makapagpigil ng ganito kabilis. Connect?
Hoy, Nagsisimula pa tayo ng live selling. Magandang araw sa lahat ng mga kapamilya sa livestream. ang kapal ng mukha mo. Na-blacklist si Liu Qingqing dahil sa'yo. Nagbayad ka ng 1 bilyon ng walang hiya. Nangangahas ka pang mag-broadcast at makipagtunggali kay Sir Shen. Gusto mo bang mapahiya? Pagdating sa pera, hindi mo mapapantayan ang yaman ni Sir Shen. Pagdating sa pananaw, hindi mo mapapantayan ang lawak ng pag-iisip ni Sir Shen. Gusto mo bang maging estudyante ni Sir Shen sa pakikipagtunggali mo sa kanya? Sabihin mo, ano namang kakatuwang bagay ang ibebenta ng Shen Shishimao? Kung ibebenta ninyo, bibigyan ko ng masamang review. Mga kaibigan at netizen, hindi ako narito ngayon para magbenta. Dala ko ang saksi para ibunyag ang tunay na pagkatao ni Sir Shen na sinasabi ninyo. Iyan, Alam mong hindi mo ako kayang talunin? Kaya nagpapalit ka ng paraan. Wow, wow. Kumusta? Magandang araw sa lahat ng pamilya sa livestream. Hindi ba ito si sikat na artista na si Shen Kyuju? Nandito pala siya sa livestream? Kailangan kong tawagin ang buong pamilya ko para panoorin ito. Narinig ko noon na si Shen Chu ay kapatid na lalaki ni Shen Kyuzu. Hindi ko inakala na totoo pala. Talagang sumuporta si Shen Kyuzu. Shen Chu, alam mo sa sarili mo ang ginawa mo. Gumagamit ka ng pera ng pamilyang Shen para magyabang sa labas. Ngayon, nangangahas ka pang apihin ang aming si Chu. Anong klaseng lalaki ka sa paggawa nito? Dahil ang daming manonood ngayon sa livestream, kakantahin ko ang Anong Lalaki Ka Para Sa'yo. Galing pala sa pamilya niya ang pera ni Sir Shen at inaapi pa niya sarili niyang kapatid. Mali talaga ang ginagawa ni Sir Shen. Si Shen Kyuju mismo ang kumakanta. Mas maganda to kaysa sa mga malaswang content. Tatawagin ko agad mga tropa ko para manood. Habang pinakikinggan ang kanta ni Shen Kyuju, Mukhang hindi gawaing lalaki ang ginawa ni Sir Shen. patunay yan, kahit sikat na artista tulad ni Shen Kyuju ay nagsalita na laban sa kanya. Mukhang may problema talaga si Sir Shen. Tita, bakit ganoon ang sinasabi nila sa'yo? Talagang si Shen Chu ang may kasalanan nito. Dati, akala ko walang kwenta. Kung ikaw, Shen Chu, ay pipilit na sumama sa akin, ayos lang sa akin na bigyan ka ng leksyon. Ganito. Bibigyan ko rin kayo ng isang kanta. Di mo ba nakikita kung ano ang itsura mo? Akala mo ba, kahit sino, ay pwedeng kumanta? Akala mo ba ikaw ay tulad ni Chu na may talento para gumawa ng impromptu? titingnan ko. Ano ang kakantahin mo? Noong una, ninakaw ko ang kanta niya at ibinigay kay Ma'am Ikatlo. Mula noon, sobrang nagpapasalamat sa akin si Ma'am Ikatlo. Samantalang sa paningin ng buong pamilya, siya ay isang tunay na walang kwenta. Onok ko. Ako ang iyong tunay na ama. Ang lahat ng sinasabi ko, ang lahat ng ginagawa ko, ay para sa ikabubuti mo. Sa pagiging tao, kailangan maging mabait. Sa pagtatrabaho, huwag kang magpaloko. Oo nga pala, tularan mo ang mabuting halimbawa ni Lei Feng. Tularan mo ang iyong ama. Mahilig akong magpakumbaba. Tandaan mo yan. Mabuti. Ayos. Si Ashi, ang galing-galing mo talaga. Sir, tingnan mo ang reaksyon nila sa kabila. Gusto ka na yatang patayin. Sir, umaabot na sa 20 milyon ang init ng livestream natin. Pinakamataas ito sa kasaysayan. Ang dami talagang talento ni Sir Shen. Yung si Shen Chu, noong nakaraang shopping festival, kay Sir Shen ginawa kang katatawanan. Ngayon, may mukha pa siyang manghamon. Karapat dapat siya. Tama ang kinanta ni Sir Shen. Para siyang tatay na sinasaway ang anak. Yung ibang sikat, kinuha ang kanta kong ginawa para ako'y pagtawanan. Napakawalang hiya talaga. Ito. Achu,
Ibig sabihin, ikaw ang sumulat ng mga kantang yon? Bakit niya sinabing siya ang sumulat? Shenchu, wala kang hiya. Itinuring kitang tunay na kuya. Hindi ko inakalang pati mga likha ko, aagawin mo. Ang mga kantang ito ni Sanjie, lahat yan ay magagandang linya na pinag-isipan kong mabuti. Pati tong ito, aagawin mo pa? Wala ka bang hiya? Walang utang na loob. Sa mga nakaraang taon, wala ka namang naging ambag sa pamilya. At ang mga kantang yon, si Chu ang nagbigay sa akin. Nandito ka pa at nagmamalaki na ikaw ang sumulat ng mga kantang yon. Napakasama mo talaga. Paano mo nagawang apihin ng ganyan si Chu? Oo nga. Alam ko na hindi maganda ang relasyon ni Sir Shen sa tatlong magkakapatid na Shen. Paano siya magsusulat ng kanta para kay Shen Kyuzu? Sir Shen, ang pag-angkin mo sa gawa ng iba, sobra na talaga. Ashi, kahit hindi sila maniwala sa'yo, naniniwala ako sa'yo. At kami rin, Naghihintay din kami sa'yo. Si, kung ganoon kagaling ang talento mo, bakit hindi ka gumawa ng isang kanta dito mismo? Hindi ko alam kung sino ang nagsabing wala akong talento tulad mo. Kaya mo sigurong gumawa ng kanta, di ba? Kung talagang magaling ka, patunayan mo. Kung hindi, ninakaw mo lang ang gawa namin. Pagpasok ko pa lang, may eksena na. Makikita ko mismo ang paggawa ng kanta ng henyong sumusulat para kay Shen Shuzu. Swerte ko talaga. Ang pangungopya ay isang malaking kasalanan. Para sa akin, kanino man ang talento, sa kanya ang mga kantang yon. Gumawa ng kanta dito mismo? Biglaan naman yan. Hindi pa ako. Handa. Baka naman talagang may problema ang mga kantang yon? Ha? Hindi mo kaya? Kaya ko. Ngayon, gagamitin ko ang mga produkto mula sa live selling para gumawa ng kanta. Ha? Hindi ba masyadong mahirap to? Ano? Puro mga produktong agrikultural na lang ang natitira. Hindi ko akalain na ganoon pala kahusay si Sir Shen. Lumipad ng matapang, Sir Shen, laging kaming nasa likod mo, suportado. Si, kung magaling ka, kantahin mo. Kung kaya mong kantahin, aaminin kong ikaw ang sumulat ng mga kantang to. Ito. Kung totoong may ganoon siyang kakayahan, bakit hindi niya yon ipinakita noon? Gagamitin ko ang bigas na rice fragrance brand na 2 para gumawa ng kanta. Tatawagin kong Amoy Palay. Sa mundong ito, kung napakarami mong reklamo, nadapa. Mga maliliit na pangarap. Alam ko. Umuwi ka na? Siya, Ang galing niyang kumanta. Kumanta? Paano niya magagawa yun ng totoo? hindi pa nakakakanta ang boss dati. Paano ka kumanta ng ganoon kaganda? Ang ganda ng pagkanta ng boss sa orihinal na kantang ito. Isa pa, Para sa susunod, ito na ang kukunin. Gawin nating tema ang Wu Mei Zijiang na ito. 10. Gaano karami ang itinago mo?
Nakita na ng boss, takbo na. Naalala ko ang unang pag-ibig ko sa kantang ito. Parang natikman ko ulit ang lasa ng pag-ibig. Ano pa ang ibinebenta ni Boss Shen? Mag-debut ka na. Hindi ba't mas magaling pa ito kaysa sa mga sikat na artista? Baka lahat ng kantang kinakanta ay sinulat ni Boss Shen. Naniniwala ka na ba ngayon? Nakapagsulat pa si Boss Shen ng 2 magagandang kanta ng Live. Ikaw naman, sa tingin ko, talagang sinulat ni Boss Shen ang mga kantang iyon. Walang hiya ang taong ito. Inangkin niya. Ako! Hindi ko ninakaw ang kanta niya. Erchu, sabihin mo ng totoo. Ipadala mo sa akin ang mga kantang ibinigay mo sa akin. Ikaw ba talaga ang sumulat? Sabihin mo sa akin ng totoo. Iyong mga ipinadala mo sa akin, iyong mga kanta na binigay mo sa akin, ikaw ba talaga ang sumulat niyan? Ate, iyong mga kantang iyon? Putang ina, ako. Tama na. Achu, akala ko pa naman ay talagang tiwala na tiwala ako sa'yo. Gamit ang pangalan kong Huo Feng Chiki, pumunta ako sa live mo para tulungan kang ilantad siya. Ikaw naman, nakakagalit ka talaga. Ate! Makinig ka muna sa akin. Oy, ate! Sino ba ang nagmamalaking maglalantad sa tunay na pagkatao ni Sir Shen? Ngayon, sarili mo ang sinaktan mo. Nakaisa ka sa sarili mo. Mula ngayon, huwag na kayong bumili ng kahit ano mula sa Shen's Food Trade. Ganyan talaga ang ugali ni Sir. Paano natin malalaman kung maayos ang mga tinitinda niya? Patayin na yan. Isara na ang live. Shenshi, gagantihan kita. Sir Shen, huwag ka lang kumanta. Ilabas mo na ang link. Susuportahan ka namin ng todo. Pakinggan natin ang pagkanta ni Sir Shen. Nakakasabik bumili. Gusto niyo pa bang kumita? Mga kaibigan, nakalink na ang premium rice at plum sauce. Limitado lang ang stock, kaya unahan na. Anong link ba yan? Gaano ba kalaki ang kikitain kahit marami ang mabenta? Sa ganyang boses ni Sir Shen at sa ganyang lyrics at komposisyon, lahat ng produkto, bibilhin ko ng 10 piraso. Sana naman lugi ito. Napansin ng sistema na napakaganda ng takbo ng live streaming mo. Isasagawa ang pagbabawas para sa cashback sa pagkalugi. Benta, 10 bilyon. Bawas, 10 bilyon. Benta, 10 bilyon. Bawas, 10 bilyon. Bilis! Napatayin ang live streaming. Sir, naubos na lahat ng stock natin. Naubos na. Malaki ang kinita natin ngayon. Umabot sa 10 bilyon ang benta. Wala na talaga. Naging dukha na naman ako. Sige na, utang ko sa'yo to. Patayin mo na ang live streaming. Bakit bigla na lang pinatay? Sir Shen, hindi ko akalain na ganyan ka pala kasutil. Shi, ikaw ang pinakamalaking bayani sa pagkakataong ito. Isang live streaming lang, umabot na sa 100 bilyon ang benta at mahigit 6 na bilyon ang pumasok sa account natin. Tara, kumain tayo ng masarap. Oo nga, hindi naman talaga ako dukha. Kahit papaano, may pera pa rin ang kumpanya. Ashi, iniisip ko, buti na lang nandyan ka. Kung hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Bakit mo nasabi yon? Kasi pakiramdam ko, parang panaginip lang ang lahat ng ito. Hinarap natin ang pagkabigo, na-scrutinize at tinarget. Muntik na tayong mabaon sa utang, buti na lang iniligtas mo ako. Gusto kong magpasalamat sa'yo. Pero nang dumating ka, muling nabuhay ang kumpanya namin. Nawalan na sana ako ng pag-asa. Buti na lang nandyan ka. Ashi, salamat. Ikaw, magkakasosyo na tayo ngayon. Hindi mo ako pwedeng iwan. Hindi mo ako pwedeng talikuran. Ang ibig mong sabihin, gusto mo bang maging kasintahan ko? Ako. Hyuzu, noong sumama ka kay Tito sa livestream, ayos naman di ba? Bakit ngayon ang lungkot-lungkot mo? Napag-usapan na, Toa. Hayaan mo akong, sa harap ng buong internet, ibunyag ang tunay na mukha ni Shenshi. Ano nangyari? Ang nangyari, si Shenshi, bigla na lang nag-improvisasyon. Habang nagli-live, sinasagot-sagot ako.
Ako pa ang naging katatawanan ng buong internet. Shen Chu, sa harap ng buong pamilya, itatanong ko sa'yo, sa huling pagkakataon, yung mga kantang inawit mo sa akin, talaga bang gawa ni Shen Chu? Ano? Lahat ng kanta na yon, gawa ni Aishi. Hindi, talagang hindi po. Pag-isipan nyo ng mabuti. Si Kuya Shi, kaunti lang ang oras niya sa bahay. Paano siya magkakaroon ng oras para gumawa ng mga kantang yon? Yung mga kantang inawit niya sa live stream, hindi yon improvisasyon niya. Talagang ninakaw niya yon kung saan. Oo nga, Kyushu. Noong bumalik si Shenshi 5 taon na ang nakalipas, hindi siya masyadong nakikipag-usap sa amin. Paano siya magiging mabait para tulungan kang sumulat ng kanta? Huwag kang magpapaloko sa kanya. Totoo nga. Dati, hindi ko rin narinig na may talento sa pag-awit si Aishi at hindi rin siya nag-aral sa konserbatoryo. Kung talagang magaling siya, bakit hindi siya nagpapakita? Shishi, kahit na magaling ka, ano ang mangyayari? Hindi ba sila naloko ko nang paikot-ikot? Ang perang pinaghirapan kong mawala, bigla na lang nawala. May pera ang kumpanya. Wala na akong pera. Kailangang malaking pagkalugi ang mangyari. Gamitin ang pera ng kumpanya para alagaan ang sariling pera. Hindi ba maganda ang dobleng cashback? Ashi, Hmm, heto, regalo mo? oo, sa akin. Unang beses na may nagbigay sa akin ng regalo. Gusto mo bang malaman kung ano ang laman nito? Siyempre, Hoy, pagalis ko. Saka mo buksan. sekreto pala. Ito, Rolex Submariner na relo ito. Sa second-hand market, aabot ng 500,000 pesos. Ang mamahal ng regalo niya sa akin. Meron. Ganito kataas. Siguradong malulugi talaga. Ashi, narinig ko. May bago ka na namang ideya para malugi? May tinatago ka bang talento? Siyempre wala. Maya-maya, malulugi ka na. Anong nangyari sa iyo? Sikat na ang boss ngayon. Ang taas agad ng data pagka-start ng live session. Ano namang bagong istorya at sorpresa ngayon? Sir Shen, ano po ang itinitinda ninyo ngayon? Mga kaibigan, ito ang itinitinda natin ngayon. Ano? Ngayon, wala kaming ibang binebenta. Ang binebenta namin ay ang mystery box ng Dama Group. Tunay na benepisyo para sa ating mga kaibigan. 20 piso bawat isa. Limitado lang ang stock. Unahan na. Halika na, hilig na natin. Ay, Shi. Okay lang ba na magbenta ng mystery box? Kasi nga naman, hirap na hirap tayong itayo ito. Ganun pala talaga lahat ng live stream. Pare-pareho. Ngayong may viewers na, gusto nang magbenta ng mahal? Mystery box na 20 piso, malamang laman nito ay mga basurang walang kwenta? Sa tingin ko, hindi naman siguro. Hindi pa naman nandaya si Sir Shen. Order na ako ng isa. Sir, may nag-order na. Ayos. Salamat sa suporta ng fan nating ito. Tingnan natin ito. Congratulations sa ating kaibigan! Sa mystery box na 20 piso, may gintong bar na 30,000 ang halaga. Ipadala na agad ito sa ating kaibigan. Lugi ng 30,000 sa mystery box na ginto. Cashback na 3 milyon. Tama ba ang nakikita ko? 20 piso. Gintong bar na 30,000. Paano nagkakasama ang mga salitang to? Plan sa kaya yan? Paano nangyaring may ganito kagandang laman na basta-basta lang? Ano pa ang laman ng ibang mystery box? Huwag kayong mag-alala, mga kaibigan. Siguradong sulit na sulit ang laman ng mystery box ngayon. Hindi ito ginto ang pinakamahal, may mas malaking sorpresa pa. Pagkatapos, ipaayos mo na yung mga ginto, mga relos, mga pulseras, ilagay lahat sa mga blind box na ito. Kung anumang mamahalin, ilagay lahat. Ay, Sir. Sir Shen, wala ba talagang problema? Maliit pa yan. Kailangan muna nating mapasarap ang mga kaibigan at pamilya nating fans para lalo tayong guminhawa.
Sipo, Sir. Ashi, hindi ka ba malulugi sa ganitong pagbebenta? Ito ang aking pasalubong para sa ating mga kaibigan. Kayo, magdalawang isip pa kayo. Ako, una na. 20 pesos lang isa, bibili muna ako ng 100. Ayon nga kay Sir Shen, mahalaga ang mga laman nito. Tangang-tanga ka kung hindi ka bibili. Sir, lumampas na sa 2 milyon ang benta natin. Sir, naubos na lahat ng blind box. Ipadala ninyo lahat yan. Lugi sa blind box, 100,000. 10x cashback, 1 million thousand. Lugi sa blind box, 200,000. 10x cashback, 2 million thousand. Baka ito na nga ang paraan ni Aishi sa negosyo? Magbigay ng tubo sa mga suki para tuloy-tuloy ang negosyo. Mga kaibigan, naubos na ang lahat ng blind box natin ngayon. Tapos na rin ang ating live stream. Sa mga hindi nakasalo, sa susunod na lang, maaga kayo. Paalam. Paalam. Tara, may pera na ang kuya ngayon, ilibre kita ng masarap. Ang dami kong nilagay sa mga blind box. Ang natitirang blind box, pinalagyan ko ng mga manika na pangit na pangit. Sa pagkakataong ito, siguradong wala na akong matitira kahit brief. 200 milyon lang ang ginastos ko sa puhunan. Hindi ba dapat 2 bilyon ang cashback nito? Ito, bakit 100 milyon lang? Nasaan ang pera? System! May bug ka! Napag-alaman na hindi nagkalugi ang host sa blind box livestream na ito. Ang cashback ay binawi na. Congratulations. She, ang galing-galing mo talaga. Amo, isa kang henyo talaga. Ang iyong blind box livestream, na ibenta lahat ng naipon ng kumpanya natin ng mga manika sa napakataas na presyo. Ngayon sa labas, ang mga manika ng kumpanya natin ay katumbas na ng ginto sa merkado. Sa second-hand market, aabot na sa 100,000 ang presyo. Ngayon, 2 bilyon na ang naibenta natin sa global IP pa lang. Paano nangyari ito? Gusto ko lang malugi ng kaunti. Paano nangyari ito? She, hindi ko akalain na marketing genius ka pala. Paano posible yon? Si Shi, sa pagbebenta lang ng sira-sirang manika, kumita na ng daan-daang milyon. Magandang diskarte ang paggastos ng malaki para makakuha ng talento ni Ashi. Ngayon, maraming mga kumpanyang multinasyonal ang kusang lumalapit sa kanya upang makipagtulungan sa intelektual na ari-arian. Ate, tingnan mo. Ang galing-galing ni Kuya Shi. Gusto ko ring makatulong ng malaki sa pamilya natin. Nagpakumbaba ako sa maraming tao nitong nakaraang panahon. Nakuha ko para sa iyo ang isang slot sa Daxia Agricultural Assistance Program. Maghanda ka ng mabuti. Pagkatapos ng lahat, ang Shenxi time trade mo ay napakahalaga rin sa Shenxi Group. Daxia Agricultural Assistance Program? Iyon ang pinakasikat na programang pang livestream selling sa ating Daxia. Sabi nila, malalaking kumpanya at platform lang ang may karapatang sumali. Ate, grabe. Ang bait-bait mo sa akin. Mahalaga ang oportunidad na ito. Bihira ito. Maaari pa ngang makaapekto ito sa susunod na pag-unlad ng Shenxi Group. Kailangan mong samantalahin ito ng husto. At marami akong pinaghirapan. Malaki rin ang ginastos ko. Huwag mo sanang sirain ito. Ate, huwag kang mag-alala. Siguradong gagalingan ko ang pagpili ng mga ipapromote para muling umangat ang Shen's food trade. Oo nga pala. Ashi, may isa pa akong magandang balita. Ano pa bang masamang balita ang meron ka? Sabihin mo na lahat ngayon din. Dahil sa magaling mong performance nitong nakaraang panahon, nagpadala ng imbitasyon ang Daxia Agricultural Assistance Group sa kumpanya natin. Iniimbitahan ang buong Barley Group na sumali. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito. Gamitin natin ang ating mga followers para makatulong sa mga magsasaka. Sige, dapat talaga tayong sumali. Galing sa kanila. Para sa kanila, kailangan talaga nating samantalahin ang pagkakataong ito para makatulong sa publiko. Kaysa mag-isip kung paano malulugi, mas mabuting tulungan natin ng buong puso ang ating mga magsasakang kapatid. Kahit magkano ang malugi, okay lang. Basta't makakatulong tayo. Ano pang hinihintay natin? Tara, umalis na tayo ngayon din. Ikaw!
Nandito rin kayo. Shi, anong ginagawa mo rito? Kuya Shi, sasabihin ko sa'yo, huwag mong isipin na dahil kumita ka ng konti, ang yaman-yaman mo na, umalis ka nga sa daan. Pupunta kami sa Daxia Agricultural Assistance Festival. Kung maantala ang pambansang programa na ito, hindi mo kayang panagutan ang responsibilidad bilang isang maliit na negosyante. Ang tulad mo, karapat-dapat bang sumali sa programa ng Daxia Agricultural Assistance? Malaking halaga ang ginastos ni ate para makuha ko ang pagkakataong ito. Ano naman ang magagawa ng konting perang kinita mo? May karapatan ka bang sumali sa ganitong programa? Shi, huwag mong antalahin para sumali sa programa. Boss, kayo ba ang tutulong sa amin magbenta ng produkto? Sinabihan kami ng production team. Papuntahin namin sila sa barangay. Kami iyon. Sila ba yon? Sila yon. Ikaw. Ikaw lang? Para kang naghahabol lang ng atensyon, di ba? Dati, gumawa ka ng lahat ng paraan para lang magbenta ng produkto at magpabida. Mga kababayan, huwag ninyong paniwalaan ang taong ito. Kami ang tunay na magbebenta ng produkto. Ha? Kung marumi ang puso, lahat ng nakikita ay marumi. Shi, alam kong kumita ka ng malaki nitong mga nakaraang araw. Pero hindi mo dapat ganyanin si Achu. Sigilan niyo na ang away. Hanapin natin ang mga tao ng production team. Masyadong makitid ang daan dito. Isang sasakyan lang ang makakadaan. Kami muna. Shi, alam kong galit ka pa rin sa nangyari noon. Pero itong pagkakataon na tumulong sa mga magsasaka sa probinsya, talagang napakahalaga nito para sa akin at para kay Achu. Napakahirap para sa akin na makuha ang kwalipikasyong ito. Hindi pwedeng magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Hayaan mo muna si Achu na pumunta. Bakit kami ang magpapadaan? Magpadaa? Wala kang karapatan. Kami, wala rin ba? Noong nandito pa si Aishi sa pamilya Shen, naisip mo ba ang nararamdaman niya? Lagi siyang nagpapakumbaba at nagtitiis. Pero ano ang nangyari? Ganoon pa rin ang trato ninyo sa kanya, hindi ba? Wag na. Nabubuhay ang mga taong ito sa sarili nilang mundo. Wala ring saysay kung ano man ang sabihin mo sa kanila. Hindi ba't darating na ang tagapamahala? Pagdating niya, malalaman kung sino ang inimbita at kung sino ang superior. Ate, alas 9 ang usapan natin sa kanila. Kung mahuhuli tayo, siguradong magagalit sila. Mga kababayan, talagang narito kami para tumulong sa agrikultura. Pakiusap, tulungan ninyong ilipat ang sasakyan ng dalawang ito. Bilis! Ilipat ninyo ang sasakyan nila. Palayain muna ang daan. Ano ang gagawin ninyo? Umalis kayo dyan. Punong Jiao! Punong Jiao! Punong Jiao! Dumating na ang mga bisita na inimbita ninyo para sa programa sa pagsasaka. Andito na si Ginoong Shen. Ang bilis. Wala namang nagsabi sa akin. Bilis, bilis. Samahan ninyo ako para salubungin si Ginoong Shen. Bilis. Ano ang gusto ninyong gawin? Umalis ka dyan. Shen Chun yun. Alam ba ninyo ang ginagawa ninyo? Shi, napakaikli ng oras. Ganito muna ang gagawin natin. Kung may sisihin ka, sarili mo ang sisihin dahil isa kang bagsak na negosyante. Wala kang karapatan. Ngayon, nakatayo ako rito. Tingnan natin kung gaano katagal kayo magmamalaki. Bilis! Bilis! Alisin ninyo ang sira-sirang kotse ng dalawang ito. Tumigil kayo. Aray, kayo po ang tagapamahala ng Daxia Agricultural Assistance Program, di ba? Ako si Shen Chun Yun, Pangulo ng Shen Group. Ito ang kapatid kong si Shen Chu. Gay Shen. Ikaw. Kayo ang Shen Group na bumili ng karapatan. Shen, espesyal na inanyayahan siya ng Daxia Agricultural Assistance Program. Sasabihin ko sa inyo, hinansela ang inyong karapatan. Hindi kailanman makikipagtulungan sa inyo ang Daxia Agricultural Assistance Program. Ito, paano ito posible? Paano siya naging inanyayahan ninyo? Matagal ko nang sinabi sa inyo, kayo mismo ang hindi naniwala. Shen, kulang ang aming pag-aasikaso. Ipapaalis ko na ang kanilang kotse. Magpahinga ka muna. At saka mag-leave. Ang galing talaga. Tumahimik kayo. Huwag kayong magsalita. Magsisimula na. Tumahimik ang mga kamay. Maligayang pagdating sa lahat ng pamilya sa livestream. Ngayon, ang aming Dama Group ay narito na sa maganda at mayamang Qingyun Village. Naniniwala akong nakita na rin ninyo. Ang layunin namin ngayon ay tumulong sa mga magsasaka. Ang pasalubong na dala namin para sa inyong lahat ay ang lokal na produkto dito, Dalandan. Tumutulong sa mga magsasaka. Sir, sapat na ba ang kinikita nyo? Gusto mo nang magbalik sa lipunan? Narinig ko, hindi basta-basta ang makapasok sa Daxia's Farmer Assistance Program. Kailangang may husay at mabuting ugali para maging karapat-dapat. Tingnan ninyo, nakatayo rin diyan si Shen Chu.
Talagang clown siya ah. Saan man naroon si Sir Shen, sumusunod siya. Nagpapahiya lang sa sarili. Hoy, ate. Sa totoo lang, mabuti na rin na hindi tayo pinayagang magbenta. Tingnan mo, paano bibilhin ng mga tanga ang mga sirang dalandan na ito. Kung ibebenta natin to, bababa pa ang antas natin. Ganoon nga ang sinasabi. Pero kung mawala ang karapatang ito sa Daxia's Farmer Assistance, baka hindi na talaga makabangon ang food trade business ng Shenxi Group. Kayo naman, ang taas-taas ng tingin sa sarili. Pero alam ba ninyo na ang bawat butil ng kanin, bawat piraso ng karne, at bawat uri ng prutas na kinain ninyo ay mula sa pawis at pagod ng mga magsasaka? Sino ang nagsabing hindi masarap ang mga dalandan na ito? Sa tingin ko, napakasarap nito. Mga kababayan, huwag kayong mag-alala. Ngayong araw na ito, tiyak na maibebenta ko ang lahat ng mga dalandan ninyo. Mabuti. Sir, ang dakilang tagapagligtas ng aming baryo ngayong araw. Ako ay isang taong walang pamilya mula pagkabata. May isang matalikong kaibigan na nagkwento sa akin tungkol sa isang dalandan. Ngayon, nais kong ibahagi ito sa unang panauhan. Sa mga kapamilya sa livestream likuran, ako at ang aking ama ay hindi nagkita sa loob ng 2 taon. Ang pinaka hindi ko malilimutan ay ang kanyang likuran. Mataba ang aking ama, kaya't natural na mahirap para sa kanyang maglakad. Humakbang siya ng pahinto-hinto patungo sa gilid ng platform. Dahan-dahang yumuko. Mahirap pa ring dumaan. Ngunit tumawid siya sa riles ng tren upang umakyat sa platform. Ay hindi na gaanong madali. Nakita ko siya. Umangat ang kanyang katawan. Ang kanyang mga binti ay umikli pataas. Ang matabang katawan ay bahagyang humilig pakaliwa na nagpapakita ng pagpupunyagi noon habang tinitingnan ko ang kanyang likuran. Mabilis na pumatak ang aking mga luha. Napakatamis ng kwento ni Sir Jeng. Naalala ko rin ang aking ama na hindi pala salita, ngunit puno ng tahimik na pagmamahal. Bibilhin ko ang mga dalandan na ito. Gusto kong maging ama ng buong dormitoryo namin. Dapat akong umorder ng 100 kilo para sa kanila. 10 kilo bawat isa. Ito ilang minuto pa lang ang nakalipas na ubos na ang lahat. Naubos na ang lahat. Paano ito posible? Mabuti. Mabuti. Ay, Ginoong Shen, naibenta mo ng lahat ang aming naipon na dalandan sa buong nayon? Ikaw talaga ang aming tagapagligtas. Maraming salamat po, Ginoong Shen. Ginoong Shen, Kayong dalawa. Wala talaga akong ginawang espesyal. Masarap talaga ang dalandan ng ating nayon. Sariwa, malambot at makatas. Tamang tamis-asim, masarap. Kahit ilako sa labas ng merkado, tiyak na mabebenta rin ng maayos. Ginoong Shen, bihira lang ang mga negosyanteng tulad ninyong may mabuting kalooban. Ang aming production team, nais sana naming makipagtulungan pa sa inyo ng madalas. Sir, walang problema. Basta kailangan ninyo. Nandito lang ako. Ginoong Shen, salamat sa inyong kontribusyon. Espesyal akong humingi ng pahintulot sa mga nakatataas para sa medalya at sertipiko. Sa hinaharap, kung may anumang problema kayo sa Daxia, diretsuhin ninyo lang kaming kontakin. Hindi. Sir, wala talaga akong ginawang karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat sa ganitong karangalan. Ashi, ganyan na ang sinabi ng opisyal. Tanggapin mo na. Dapat pa tayong gumawa ng mas maraming kabutihan sa hinaharap. Kahit hindi ako nalugi, parang masarap din pala sa pakiramdam ang gumawa ng mabuti. Ginoong Shen, pauwiin muna natin kayo. Ipapadala na lang sa inyong bahay ang medalya at sertipiko. Ito ang pinakamataas na karangalan sa Daxia. Ingatan ninyo ito. Wow! Ang ganda nito. Maganda to, di ba? Tingnan mo to. Umuwi na si Tito. Tito, ang galing ninyong dalawa ni ate sa pagtulong sa mga magsasaka. Ito yung bagong padala lang ng mga staff. Sabi pa nga ng staff, yung si Ginoong Shen dito sa bahay, malaki raw ang naitulong sa programa para sa mga magsasaka. Pati ang mga nakakataas ay napansin na ito. At tuloy-tuloy pa raw ang pakikipagtulungan. Tingnan mo, espesyal pa. Dinala pa mismo sa bahay ang sertipiko at medalya. Kung malalaman nilang si Shenxi pala ang gumawa nito, paano na lang ako dito sa bahay? Tama, hirap na hirap si ate para makakuha ako ng pagkakataon, kaya dapat kong pahalagahan yon. Nagkwento lang ako ng ilang istorya, naubos na agad ang lahat ng nabubulok nilang dalandan. Ay, Atsyong! Noon pa, ang professional ng script na isinulat mo para sa akin, alam kong may talino ka talaga sa pag-host. Hindi ba magaling si Shenxi? Bakit ngayon, wala na siyang imik? Ano ba yan?
Dinala pa ng mga nakakataas ang mga iyon sa bahay ng mga Shen. Ito. Walang utang na loob. May mukha ka pang bumalik dito? Anong ginagawa mo? Karangalan ito ni Atchong. Guguluhin mo ba? Sinong nagsabing karangalan niya ito? Espesyal itong in-apply para sa amin ni Director Zhao. Anong kinalaman ng pamilya ninyong Shen? Ayaw ninyong ibigay? Sige, tatawagan ko na lang siya ngayon. Wag, Shenchu. Ano? Ngayon ka lang nagpanic? Huli na ang lahat para sabihin sa'yo. At si Shen Chun yun? Ha? Kung nandito siya, dapat alam na ninyo kung kanino talaga ang medalya na to. At sino ba ang nawalan ng karapatan sa tulong pansakahan? Imposible! Huwag mong pagbintangan ang nanay ko. Ang taong katulad mo, ganyan ka na 5 taon na ang nakalipas. Ganyan ka pa rin hanggang ngayon. Hindi ka talaga tunay na Shen. Kung talagang sayo yan, hindi yan ipinadala sa bahay. Anong pinag-aawayan ninyo? Ate, bumalik si Shenchi. Sinasabi niya sa kanya ang karangalan sa tulong pansakahan ni Shenchu. Gusto pa niyang agawin ang sertipiko at medalya. Ang kapal naman ng mukha ng taong yon. Sino ang nagsabing ang karangalang ito? Ay kay Shenchu? Ginoong Shen. Nasa paligid lang ako para sa isang bagay. Alam kong may problema ka rito. Nagdala ako ng tao at dumating na agad. Ibalik mo ang mga gamit kay Aishi. Ano? Ginoong Shen, ang karangalan ay kay Shenchu. Nasaan si Shenchu? Ay, Kunin mo. Ang taong ito ay nag-angkin ng karangalan ng bansa at ayaw pa ring isauli. Dalhin. Siya. Hindi, ate Jan. Ate Jan, Sanji. Sagipin niyo ako. Hoy, sandali. Sandali lang. Sandali. Ano pa ang masasabi mo? Ashi, kahit hindi ka mabuti ang turing ng pamilyang Shen sa'yo, pero dugo naming ang dumadaloy sa mga ugat mo, bumalik ka na sa amin. At saka, pwedeng wag mo nang pakialaman si Aichu? Pamilya pa rin naman natin siya. Oo nga. Kung wala ang pamilyang Shen, saan ka kaya pupulutin ngayon? Hindi ko alam kung saan ninyo kinukuha ang kapal ng mukha para sabihin yan. Naalala ko. Sinabi ko na sa inyo noon pa, hindi ninyo ako itinuring na pamilya kailanman. Kaya't wala na akong kinalaman sa pamilyang Shen mula pa noon. Sinasabi ninyong umaasa si Ashi sa pamilyang Shen. Pero alam ba ninyo na sa loob ng 5 taon, hindi ninyo siya binigyan ni piso? Sarili lang niya ang inasahan niya para mabuhay? Sa mahabang panahon, nagmalasakit ba kayo sa kanya ng tunay? Imposible. Hindi ko ba ibinigay ang pera kay Aichu para ipadala sa'yo buwan-buwan? At Chu, ano ang nangyari? Ate, ako? Sir Shen, nakumpleto na namin ang pagsusuri sa lahat ng account ni Shenshi. Nang itatag niya ang Barley Group, wala siyang ginamit na pera mula sa Shen Group o sa pamilyang Shen. Wala akong nagamit na kahit piso mula sa Shen Group o sa pamilya Shen. Kaya pala nitong mga nakaraang taon, wala kang kinalaman sa pamilyang ito. Utang ninyo yon sa nanay ko. Huwag mo nang banggitin yung inyong pamilyang Shen na yan. Bahay ninyo yon. Hindi bahay niya. Umalis na tayo. Kung hindi ko sinuri ng mabuti ang lahat tungkol sa'yo, hindi ko malalaman na napakahirap pala ng buhay mo noon. Pero huwag kang mag-alala, kapag kasama mo na ako, hindi na kita pahihirapan kailanman. Yan din ang sasabihin ko. Diba? Pero ang pinakamahalaga ngayon ay ipagpatuloy ang live selling career mo. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang #1 live seller ng lahat. Sa ganitong paraan ng pagbebenta, wala talagang matitira sa aking pera. napansin ng system na ang live selling career ng host ay nasa tamang landas na. Ang lost cashback system ay na-upgrade na sa Earn 100x Profit System. Sige. Kung gayon, magkasama tayong magpursige sa negosyo.